Kailangan mong pakasalan si Dorian. Pinipilit ni Lolo na pakasalan ako, isang lalaking 5 taon ang tanda sa akin. Plano ng mayabang na batang tagapagmana na magkunwaring pumayag para lang maloko muna si Lolo. Pero nang papasok na sana siya sa silid ng kasal, hinila ako ni Lolo papunta sa study para makipag-usap. Huwag mong subukan sa akin ang pakasal pero magkahiwalay ng tulog na kalokohan, mamuhay ng magkahiwalay pagkatapos ng kasal, at kanya-kanyang buhay. Natigilan si Serafina. Paano alam ni Lolo ang iniisip ko? Nakakabasa ba siya ng isip? Basta magkaroon kayo ng anak, hindi na ako makikialam sa iba pa. Lolo, tinatrato mo ba ako na parang babaeng ang silbi lang ay magkaanak? O gusto mong maging klase ako ng babaeng pagkatapos manganak ay pupunta kung saan niya gusto, kailan niya gusto? O mas gusto mong pumasok ako sa kumpanya mula alas 9 hanggang alas 5, magtrabaho na parang aliping korporasyon ng mahigit 10 oras bawat araw? Pumili ka, ano man ang piliin mo, kailangan mong magkaanak, kahit magtrabaho ka, kailangan mo pa ring magkaanak. Sige, mag-aanak ako, ayaw ba ni Lolo na mag-alaga ng mga bata? Magkakaanak ako ng 8 o 10, tingnan natin kung mapapagod sa trabaho ang matandang iyon hanggang mamatay. Bumagyo pabalik si Serafina sa kwarto niya, at nang itulak niya ang pinto, nakita niya ako. Hindi kailanman inasahan ni Serafina na makakakita siya ng ganitong tanawin. Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya roon. Ano? Ano ang gagawin ko? Nakita ko siyang nakatayo lang at natitigilan sa may pintuan. Wala siyang sinabi, kaya nagpatuloy na lang ako sa pagpapatuyo ng buhok ko. Sa wakas, pumasok si Serafina. Doon lang niya napagtanto na lubusang nagbago ang kwarto. Hindi na kailangang hulaan, siguradong si Jasper iyon. Hindi talaga natututo ang lalaking iyon na gawing simple ang mga bagay, kahit sa edad niya. Bakit hindi man lang kinakabahan ang lalaking ito? Hindi ba dapat kinakabahan ang mga lalaki sa unang pagkakataon nila? O baka hindi ito ang unang pagkakataon niya? Napaka-double standard. Bakit ako ang kailangang maging inosente habang siya ay hindi? Ako ang lugi sa kasunduang ito. Pagkatapos kong matuyo ang buhok ko, nakita kong nakaupo si Serafina sa sofa, hindi naliligo at hindi nagsasalita. Hindi ka ba maliligo? Tiningnan ako ni Serafina, halatang galit. Ano, sa tingin mo marumi ako? Sandali akong natigilan, hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang nagalit. Hindi ko iyon ibig sabihin, singhal ni Serafina. Tiningnan ko siya, nag-isip sandali, saka sinabi, mag-usap tayo. Blankong tumingin sa akin si Serafina, at buong katawan niya ay nanigas. Pag-usapan ang ano? Pag-usapan kung kailan mo gustong matulog. Matutulog na ba tayo ngayon? Hindi na makapag-isip ng maayos si Serafina. Ang tanging nagawa niya ay titigan ako, namumula at tuliro, na para bang tuluyan siyang nabighani. Hindi ba matutulog lang naman tayo? Kung ganoon, bakit mo ako hinahalikan? Kinaumagahan, mahimbing pa rin ang tulog ni Serafina, pero dahil sa likas na instinct ay nakayakap siya sa mga bisig ko. Dahil sa hindi pamilyar na init, natigilan siya, at nang imulat niya ang mga mata, nasalubong niya ang malamig at malayong tingin ko. Ano ang ginagawa mo? Namula siya sa hiya, likas na nagtatangkang humingi ng tawad, pero naipit sa lalamunan niya ang mga salita. Bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Ako ang mapagmataas na tagapagmana ng pamilyang Rosemount. Kailan ba ako humingi ng tawad kaninuman? Asawa ko si Dorian, kaya anumang gawin ko sa kanya ay lubos na makatwiran. Sa isip na iyon, idiniin ni Serafina ang katawan niya sa akin, mas lalo pang sumiksik sa mga bisig ko. Batay sa hitsura niya, nahulaan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad akong nagsalita. Hintayin mo hanggang mamayang gabi. Namula ang mukha ni Serafina, bumitaw siya sa akin, saka bumangon sa kama at nagtungo sa banyo. Napabuntong hininga ako at nakahinga ng maluwag, kinuha ang telepono ko at binuksan ang isang appy para tingnan ang kanyang siklo ng obulasyon. Nagsimula ang lahat ng personal na lumapit sa akin si Alistair para makipagnegosasyon at hiniling niya sa akin na pakasalan si Serafina. Imposibleng tanggihan ang mga kondisyong inaalok niya, mga sapi, ari-arian, iba't ibang regalo, kapalit ng 2 bagay lamang. Una, tulungan at suportahan si Serafina pagkatapos ng kasal para umunlad siya sa kanyang tungkulin at balang araw ay akuin ang responsibilidad sa Rosemount Holdings. Ikalawa, magkaroon agad ng tagapagmana ang pamilya, kailangan kong mabuntis si Serafina at mabilis. Lumabas si Serafina sa banyo matapos maligo at nakita niyang nakapaglinis at nakapagbihis na ako. Magkasama kaming bumaba. Nag-aalmusal si Alistair sa silid kainan habang nasa malapit si Jasper. Nang makita nilang lumitaw kaming dalawa, pareho silang natigilan. Nagkatinginan sina Alistair at Jasper. Siguradong walang nangyari sa pagitan nila, hindi ba?
Hindi man lang napansin ni Serafina ang palitan ng tingin ng dalawang matanda. Umupo lang siya at pinapagdala sa utusan ang kanyang almusal. Ngumiti ako ng bahagya kay Alistair at bumati, saka umupo rin. Dorian, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Mabuti naman. Namula ang mukha ni Serafina ng walang malinaw na dahilan. Nang makita kung gaano ako kaganda ang hitsura, alam ni Alistair na hindi ako nagsisinungaling. Sinamaan ng tingin ni Alistair si Serafina. Nagtaka siya sa tinging iyon. Bakit mo ako sinusungitan ng ganito kaaga? Kasal ka na ngayon. Tapos na ang gabi ng kasal. Kaya ano pa ang mairereklamo mo? Lolo, habang tumatanda ka, lalo kang nagiging mahirap pasayahin. Napakaganda at napakamasunurin ng apo mong babae, pero hindi ka pa rin nasisiyahan. Pagkatapos ng almusal, nagtungo ako sa trabaho. Gusto ni Serafina na bumalik sa kwarto niya para umidlip. Dahil pinuyat siya ng kalahating gabi, hindi rin talaga siya nakatulog ng maayos. Pero pinigilan siya ni Alistair. Tumigil ka riyan. Saan ka pupunta? Babalik sa kama. Matutulog. Hindi maaari. Pumasok ka sa kumpanya at magtrabaho. Ano? Lolo, gusto mong magtrabaho ako sa kumpanya? Hindi ba sinabi mo dati na basta mag-focus ako sa pagkakaroon ng anak sa bahay, hindi ko na kailangang magtrabaho? At nagpo-focus ka ba sa pagkakaroon ng anak? Siyempre naman. Teka. Nagpo-focus ka man o hindi, salita mo lang naman ang pagbabasehan ko, hindi ba? Paano ko malalaman? Magsisinungaling ba talaga ako sa iyo? Marami ka ng beses na nagsinungaling sa akin. Jasper, kunin mo ang kutsilyo. Lolo, para saan ang kutsilyo? Malinaw naman, tapos na akong mabuhay. Ano pa ba ang gagawin ko rito? Lolo, hindi mo ba narinig ang kwento tungkol sa batang laging nagsisinungaling tungkol sa lobo? Dati, nag-aalala ako na kapag may nangyari sa akin, maiiwan kang mag-isa sa mundong ito at mahihirapan ka sa buhay. Pero ngayon, hindi na ako nag-aalala. Si Dorian ay isang mahusay, tapat at marangal na lalaki. Kung talagang mawala ako, aalagaan ka niya at mapapatakbo rin niyang mabuti ang Rosemount Holdings. Kaya ngayon, makakaalis na ako ng payapa ang konsensya. Jasper, bilisan mo at dalhin mo rito, iyong pinakamatulis. Aalis na ako. Magtrabaho na parang alipin, sige, gagawin ko. Ako talaga ang lugi sa kasunduang ito, buong araw nagtatrabaho, tapos kailangan pang mag-overtime sa gabi. Darating ang araw na papatayin ako nito. Kaya napilitan si Serafina na sumunod kay Alistair papunta sa kumpanya. Magsisimula ka sa pinakamababang posisyon. Maglaan ka ng 2 o 3 taon, ilang buwan sa bawat departamento. Ang isang manager na hindi alam kung paano gumagana ang mga bagay sa pinakababang antas, ay madaling lokohin ng mga taong nasa ilalim niya. Pag-uwi ni na Alistair at Serafina matapos ang trabaho, nakita nila ang kasambahay na nagmamadaling lumabas para salubungin sila. Sir, Miss? Sa wakas, nakauwi na kayo. Tungkol ito sa batang amo. Ano? Ano ang nangyari sa kanya? Nagpunta sa business trip ang batang amo. Pinapasabi niya sa akin. Muntik mo akong patayin sa takot. Kumunot ang noo ni Alistair at sinamaan ng tingin si Serafina. Nagtaka siya sa tinging iyon. Lolo, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Bakit kita tinitingnan ng ganyan? Hindi mo ba alam kung bakit? Kung alam ko, hindi kita tatanungin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ka ba naging mahusay kagabi? Ano? Hindi ako naging mahusay. Ano pa nga ba ang dahilan? Malinaw naman, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sino pa ang kailangang magsabi sa akin? Hindi ba halata? Kung talagang naging mahusay ka, pupunta ba si Dorian sa business trip? Pumunta siya sa business trip dahil marami siyang trabaho. Ano naman ang kinalaman niyan sa naging pagganap ko? Bakit hindi pumunta si Dorian sa biyahe ng mas maaga o mas huli, pero kailangang agad pagkatapos ng gabi ng kasal ninyo? Malinaw na hindi ka naging mahusay at iniiwasan ka niya. Kung talagang nasiyahan siya sa iyo, kakayanin ba ni Dorian na iwan ang bago niyang asawa para sa isang business trip? Ngayong naranasan mo na ang mga bagay tungkol sa relasyon ng mag-asawa, tanungin mo ang sarili mo ng tapat, kaya mo bang iwan si Dorian para sa isang business trip ngayon? Hindi nakapaghanda si Serafina sa tanong na iyon. Talagang hindi ko siya kayang iwan. Wala naman akong nararamdaman para sa lalaking iyon. Pero kailangan kong aminin, kagabi, napakasaya ko. At si Dorian na nagpunta sa biyahe, tumatakbo ba siya para hindi na iyon maulit sa amin? Nang makitang lubusang nilamon ng pagdududa si Serafina, labis na nasiyahan si Alistair, kailangan lang siyang mapababa ng kaunti, kung hindi, iisipin talaga niyang walang makakatanggi sa kanya. 7 araw pa bago ako nakabalik mula sa biyahe.
Nang bigla akong makitang bumalik, sandaling natigilan si Serafina. Masayang-masaya si Alistair nang makita akong bumalik at sabik niyang tinanong tungkol sa biyahe. Naging maayos ba ang biyahe? Tama, naging maayos ang lahat. Sagot ko habang kumakain, habang patuloy lang na nakayuko at kumakain si Serafina. At habang malalim ang pag-uusap namin ni Alistair, natapos siyang kumain, inilapag ang kanyang chopstick at tumayo para umalis nang walang sinabi. Isang buong linggo kang nawala at hindi naging maayos ang kilos ni Serafina. Siguraduhing lambingin mo siya ng kaunti. Bakit siya malulungkot dahil sa biyahe ko? Hindi ba dapat masaya siya dahil doon? Teka, naiintindihan ko. Gusto ni Lolo na lambingin ko siya, kaya susubukan kong lambingin siya. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa kwarto. Nakaupo si Serafina sa sofa, nag-scroll sa telepono niya. Wala akong sinabi at naligo ako. Inakala ni Serafina na kakausapin ko siya, pero hindi ako nagsalita kahit isang salita. 7 araw akong nag-business trip at ni isang salita ay wala para sa akin. Totoong kasal lang ito na walang pag-ibig, pero parang sobra naman ang lamig na ito, kahit para sa ganitong klase ng kasal. Talagang nakapanghihina ng loob. Natapos akong maligo, nagsuot ng pantulog at lumabas muli. Narinig ni Serafina ang ingay, tumingala at nakita ang nasa harapan niya. Handa ka nang matulog? Ano ang ibig sabihin noon? Matulog lang, as in talagang matulog, o matulog gaya ng ginawa nila noong gabi ng kasal. Namula ang mukha niya, hindi alam kung paano sasagot sa sandaling iyon. Hindi ka matutulog? Matutulog kasama ang sarili mong asawa? Bakit ako mahihiya? Bakit naman ayaw kong matulog? Matutulog ako. Siyempre, matutulog ako. Huwag kang magkakamali ng akala, ang pagtulog ko kasama ka ay hindi dahil gusto kita o dahil gusto ko iyon, kundi dahil gusto ni Lolo ng apo sa tuhod. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Kailan ko ba siya itinuring na kasangkapan para magkaanak? O nga pala, alam ko ngayon ang fertile window mo. Sinusubaybayan pa talaga niya iyon. Itinuturing ka ng kasangkapan para magkaanak at hindi ka man lang nagagalit. Talagang para kang santo kung magpasensya. Nang makitang pabago-bago ang ekspresyon niya, tinanong ko, anong problema? Parang natauhan si Serafina at umiling. Wala, matulog na lang tayo. Nang mahiga na siya sa kama, medyo kinabahan si Serafina. Noong gabi ng kasal nila, si Dorian ang nanguna, pero ngayon, kailangan ba niyang siya ang magkusa? Hindi naman imposibleng siya ang magkusa, pero nahihiya siya, at paano nga ba niya sisimulan? Yayakapin ba niya muna ito o hahalikan? Nakahiga ako sa kama at naghintay ng ilang sandali. Nahihiya ba siya ngayon? Medyo nahihiya rin ako, sa totoo lang. Pero para sa layunin namin, mukhang kailangan kong ako ang unang kumilos ngayong gabi. May gusto sana akong sabihin, pero halos hindi pa kami magkakilala at wala akong maisip na sasabihin, kaya wala na lang akong sinabi at basta lumapit at hinalikan siya. Pagkaraan ng ilang araw sa trabaho, naging regular na ang oras ng pagtulog at paggising ni Serafina. Isang araw, pagkagising ko, nagising din siya. Nagkatinginan silang dalawa, saka parehong bumangon at naghilamos. Pagkatapos mag-ayos, bumaba sila para mag-almusal. Tiningnan siya ni Alistair, mukhang masigla at presko, at mailubos na kasiyahan sa mukha ni Serafina, kaya bahagya siyang napangiti. Teka, ilang araw lang ang nakalipas, walang tigil sa pagtatampo ang babaeng ito, pero nang makabalik kagabi ang asawa niya. Imposibleng itago ngayon ang hitsura niyang labis na nasisiyahan, at isipin mong may isang taong ayaw na ayaw sa kasal na ito. Ang bilis namang nagbago ng lahat. Kung hindi dahil kailangan niyang magpakitang gilas sa harap ng asawa niya, aasarin ko talaga siya ng walang awa ngayon. Pagkatapos ng almusal, nagtungo silang tatlo sa trabaho. Magkasamang pumunta sina Serafina at Alistair sa kumpanya. Sa kotse, tinanong ni Alistair si Serafina, nilambing ka ba ni Dorian kagabi? Agad na namula ang mukha ni Serafina. Tiningnan niya si Alistair. Bakit naman niya ako kailangang lambingin? Hindi ako bata. Bahagyang nagulat si Alistair. Hindi kanya nilambing. Dorian, nangako siya sa akin na gagawin niya iyon. Sinabi mo sa kanya na lambingin ako. Tama. At Lolo, ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin na ano ang sinabi ko? Sinabi ko lang sa kanya ng diretsyo na dahil isang buong linggo siyang nawala, nami-miss mo siya at hindi ka naging maayos, kaya dapat kanyang lambingin ng kaunti. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundo ng layaw na si Eris. Lolo, paano mo nasabi ang ganoong kalokohan? Kailan ko ba siya nami-miss? Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito. Lolo, nakakainis ka talaga. Hindi mo siya nami-miss? Kung ganoon, ano ang lahat ng iyon nitong nakaraang linggo?
Araw-araw ka bang nagtatampo na para bang may malaking utang sa iyo na hindi kailanman binayaran? Kung ganoon, ano ang ibig sabihin noon? Namula si Serafina, naggalit ang mga ngipin at tumangging umamin. Teka, kung ganoon, galit ka ngayon at ayaw mo nang magsalita. Tumalikod si Serafina at tumingin sa labas ng bintana. Talaga? Tumanggi siyang magsalita pa. Tanghali noon, may nakatakda akong tanghalian kasama si Vesper, ang pinakamalaking bituin ng kumpanya, para pag-usapan ang isang kasunduan para sa livestream shopping. Sumikat siya 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang sikat na school drama, at malaki na ang kinita niya para sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Alam kong dahil sa katayuan niya, bababa ang halaga ng tatak niya kung gagawin siyang regular na endorser ng mga produkto. Plano ko lang siyang paglabas-paglabas para maakit ang atensyon sa iba pang talento ng kumpanya at mabigyan din ng kaunting promosyon ang Meridian Group. Ito ang unang pagkakataon na personal ko siyang nakilala. Kapansin-pansin ang mahaba niyang puting buhok, isang matapang na anyo na parang nagsasabing, mahirap siyang pakisamahan. Pagkatapos ng maikling pagbati, ipinaliwanag ko ang pakay ko habang kumakain, at inayos ang mga detalye kasama ang manager ko. Sandali akong natigilan. May mga balitang matindi ang ugali ni Vesper at mahirap siyang pakisamahan kahit hindi naman siya kailanman lumagpas sa tunay na hangganan. Mayabang siya at mabilis lumamig ang pakikitungo niya sa isang iglap. Madalas kailangang ayusin ng kumpanya ang mga gulong na iniiwan niya at hindi ilang kasunduan ang nasira dahil sa ugali niya. Inakala kong kailangan kong magsikap ng husto para kumbinsihin siya ngayon, pero pumayag siya ng walang anumang pagtutol. Baka hindi naman talaga siya kasing hirap ng sinasabi ng mga balita. Mabuti, ito ang espesyalidad ng lugar na ito, tikman mo. Tiningnan ko si Vesper at naisip ko, medyo kakaiba siya. Sinusubukan ba niya akong suyuin? Pero hindi siya mukhang ganoong klase ng tao. Walang sinabi si Vesper, nakayuko habang kumakain, bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi. Pero hindi ko iyon napansin. Natapos silang kumain at lumabas ng pribadong silid. Dorian, nandito ka rin kumakain. Teka. Tiningnan ko si Serafina na malamig na nakatingin sa amin. Napansin ni Vesper ang tingin ko, sumimangot siya ng may pagtatampo, huminga ng malakas at tumalikod. Wala akong ideya kung ano na naman ang nagawa ko para magalit siya. Talaga namang biglang nagbabago ang muod ng isang batang babae. Pagkatapos ng ilang maikling salita, naghiwalay na kami. Habang paalis kami, tinanong ako ni Vesper, kilala mo nang mabuti si Alistair? Tumango ako at mumiti, asawa ako ni Serafina. Sandaling natigilan si Vesper, nakatitig sa akin sa gulat at hindi makapaniwala. Ano? Nagulat ka ba roon? Sa wakas ay natauhan si Vesper at tumingin sa akin, lalong naging malamig ang ekspresyon niya. May problema ba ang Meridian Group? Kung wala, bakit mo pakakasalan ang isang layaw na tagapagmana na may napakaraming iskandalo sa reputasyon? Wala naman. Huwag kang mag-alala. Maayos ang takbo ng Meridian Group. Ganap na matatag. Kung ganoon, bakit mo siya pinakasalan? Inakala kong nag-aalala si Vesper tungkol sa pananalapi ng Meridian, pero mukhang hindi naman iyon ang dahilan. Dahil gusto ko siya, syempre. Natural lang na mahalin ng isang asawa ang kanyang asawa. Walang puwang para tutulan ang sagot na iyon. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Vesper at hindi na siya nagsalita. Sa buong maghapon, wala na siyang sinabi ni isang salita. Pagkatapos ng trabaho, niyaya ni Callum at ng iba pa si Serafina na lumabas. Pagdating niya sa lugar, nakahanap siya ng upuan na nasa tabi mismo ni Marlo. Inilapit ni Marlo ang ulo niya at bumulong sa tainga ni Serafina. Bakit ka nandito? Hindi ba nakabalik na si Dorian mula sa biyahe? Malamig na tiningnan ni Serafina si Marlo, huminga ng malakas at sinabi para na ring hindi siya bumalik. Pagkabalik niya, may kasama na siyang ibang kahina-hinalang babae. Sa tuwing nakikita ko iyon, kumukulo ang dugo ko. Sana nagtagal na lang siya sa biyahe niya habang buhay. Kahit paano, hindi ko sana kailangang makita iyon. Nagtataka sa reaksyon niya, tinanong ni Marlo, bakit ang sungit mo? Pakialam mo, lumalagpas ka na sa hangganan, hindi mo ba naisip? Nang iinis ka ba ngayon? At noong nasa paaralan pa tayo? Hindi ba itinuro sa iyo ng mga guro mo na igalang ang nakatatanda? Ganito ka ba talaga makipag-usap sa mas matanda sa iyo? Sandaling natigilan si Marlo. Mas matanda sa akin. Siyempre, hipag mo ako. Hindi ba ibig sabihin noon ay nakatatanda mo ako? Sandaling natamimi si Marlo at kasi simula pa lang niyang sumagot ng magsalita si Dahlia. Ano ang ibinubulong ninyong dalawa riyan? Pati ang iba ay naghinalang tumingin sa kanila, sinusuri ang dalawa. May kakaiba talaga sa dalawang iyon nitong mga nakaraang araw.
Sa tuwing nagkakasalubong sila, nagtitipon sila at nagbubulungan na para bang may itinatago. Magsasalita na sana si Marlo, pero umayos ng upo si Serafina at sinabi, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Natawa ang mga kaibigan at pabirong nagtanong, anong leksyon naman? Teka, tinuturuan ko siyang igalang ang mga nakatatanda sa kanya. Sino bang nakatatanda ang tinutukoy mo? May mas matanda ba sa kanya rito? Teka, ako, syempre. Nakatatanda niya ako. Anong klase namang nakatatanda ka? Talaga bang sasamantalahin mo si Marlo? Ha. Hipag niya ako. Malinaw namang sinasamantala kanya ng ganito at hindi mo man lang siya gagantihan. Alam naman ng lahat na gustong-gusto ni Marlo ang kapatid niyang lalaki. Lagi niyang sinasabi kung gaano kagaling ang kapatid niya. Kung sasamantalahin ni Serafina ang pinakamamahal niyang kapatid, tapos na siya. Hinintay nilang sumabog sa galit si Marlo, pero nakaupo lang siya roon, hindi gumagalaw, masama ang mukha pero wala nang iba. Unti-unting nawala ang mga ngiti sa mukha ni Dahlia at ng iba pa. Bahagyang itinaas ni Serafina ang baba, nakatingin sa kanila ng may mayabang na kasiyahan. Kapag sinubukan akong saktan ni Marlo, sasabihin ko kay Dorian na nakababata niyang kamag-anak. Sinaktan ang nakatatanda? Hindi ka panipaniwala. Hindi maaari, hindi ito pwedeng totoo. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Dahlia si Marlo, saka si Serafina. Hindi kailanman naging tipo si Marlo na nagpapigil sa pagsasalita. Ang pananahimik niya ngayon ay isang bagay lang ang ibig sabihin. Totoo ang sinasabi ni Serafina. Talagang hipag niya si Marlo. Paano ka naman napunta kay Dorian? Ang isa ay ambisyoso at masipag na lalaki, habang ang isa naman ay mayamang walang ginagawa. Paano sila nagkatuluyan? Itatama ko lang kayo, hindi lang kami magkasama. Kasal na kami. Natigilan ng lahat, nakatitig kay Serafina sa lubos na pagkabigla at matagal bago sila natauhan. Ano ba talaga ang nangyari? Si Dorian ay nagpakasal. Ganun na lang. Kung nagawa ito ni Serafina, bakit hindi namin magawa? Kaya rin namin. Hindi ganoon iyon. Isa lang itong alyansa sa negosyo na inayos ng mga pamilya namin. Tutol na sabi ni Dahlia, hindi pangkaraniwan ang formal ng pananalita niya dahil sa galit. Kung pwedeng mangyari ito kay Serafina, bakit hindi pwede sa akin? Ako rin, pwede rin. Pare-parehong tinitingnan ng mga babae si Dorian na parang isang perpektong prinsipe. Hindi nila kailanman naisip na makasama siya sa romantikong paraan noon. Pero ngayong pinag-iisipan nilang mabuti, mapupunta rin naman silang lahat sa isang arranged marriage balang araw. Mature si Dorian, mapagbigay at tunay na maginoo, mahusay sa lahat ng bagay. At kilala na namin siya mula pagkabata, kaysa naman magpakasal kami sa isang estranghero balang araw, sa isang mayamang binata na hindi man lang namin kilala. Hindi ba mas mabuting pakasalan na lang si Dorian? Siya na ang nag-aalaga sa amin mula pa noong bata kami. Palagi siyang naging mabuti sa amin. Kung talagang magpakasal kami, siguradong aalagaan kami ni Dorian, gaya ng ginawa niya noong mga bata pa kami, at magiging mabuti siya sa amin. Hindi ko rin talaga napigilan ang sarili ko. Wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito noon. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, sa tingin mo ba magkakaroon sila ng pagkakataon? Kung nalaman ko, gagawa ako ng paraan para sabutahehin iyon. Hindi ko hahayaang makapanghimasok ang babaeng ito sa kapatid ko. Mabilis na tumango sina Dahlia at ang iba pa. Talagang hindi karapat-dapat si Serafina sa isang taong tulad ni Dorian. Tiningnan silang lahat ni Serafina, arehong mayabang at medyo nakaramdam ng sama ng loob. Napangasawa ko ang lalaking gusto nilang lahat para sa sarili nila, pero talagang hindi ba ako karapat-dapat gaya ng sinasabi nila? Iniisip ni Marlo na hindi ako karapat-dapat sa kapatid niya. Sige, lagi naman siyang nahuhumaling sa kapatid niya, kumbinsidong siya ang pinakamagaling na lalaki sa mundo. Pero si Dahlia, bakit pati kayong iba ay iniisip na hindi rin ako sapat? Dorian, ako si Serafina, tagapagmana ng isang kilalang pamilya. May ugali ako at kagandahan. May kakayahan ako at kagandahan. May angkan ako at kagandahan, hindi mabilang na tagapagmana ng mga dakilang pamilya ang humabol sa akin. Talaga bang ganoon ako kawalang halaga? Halos mawalan siya ng tiwala sa sarili sa paraan ng pagsasalita nila. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Kasal lang iyan na walang pag-ibig, tatanggapin ko rin ang ganoong kasal. Hindi ko kailanman naisip na magpakasal sa isang mas matanda sa akin, pero kung si Dorian ang taong iyon, kaya ko. Talagang kaya ko. Ano ba talaga ang alam ninyo? Talaga bang iniisip ninyong kasal lang ito na walang pag-ibig? Kung talagang tungkol lang ito sa negosyo, isang kasal na puro pakinabang, bakit hindi siya nagpakasal sa ibang tagapagmana?
Wala bang mas mayamang pamilya kaysa sa amin sa grupo natin? May mga babaeng kaedad niya at kasing galing din? Ang isang lalaking tulad ni Dorian ay pwedeng pumili ng kahit anong klaseng kapareha, at wala ba talaga siyang mahanap? Bakit? Bakit ako sa lahat ng tao ang pinili niya? Hindi ba halata? Gusto niya ako. Itinaas ni Serafina ang kanyang baba, punong-puno ng pagmamalaki. Para sa kanya, malinaw na nahumaling ito sa kanyang kabataan at kagandahan. Pakiramdam ng buong grupo ay gumuho ang mundo nila. Sa isip nila, si Dorian ang pinakaperpektong lalaking maiisip, pero nahulog pa siya sa isang batang spoiled na tulad ni Serafina. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Marlo at wala siyang sinabi. May punto naman talaga ang sinabi ni Serafina. Kung talagang gusto ng kapatid ko ng alyansa sa kasal, pwede siyang pumili ng kahit sinong tagapagmana sa CTC. Hindi ako nagmamalabis. Napakahusay, mature, at mahinahon ng kapatid ko, at mula pa noong mga bata kami, siya na ang ginagawang halimbawa ng bawat magulang. At nitong mga nakaraang taon, kadalasan ay nasa ibang bansa siya, bihirang umuwi, kung hindi, baka sa dami ng mga manliligaw ay pudpud na ang aming pintuan. Sa dami ng mga angkop na kandidato, wala siyang pinili sa kanila, at si Serafina ang pinili niya. Magkaiba sila sa lahat ng bagay, kung hindi iyon pag-ibig, ano pa iyon? Pero kailan ba talaga nahulog ang kapatid ko kay Serafina? Nitong mga nakaraang taon, halos nasa ibang bansa lang siya, bihirang umuwi at kahit umuwi siya, saglit lang. Posible kayang nagkataong nagkita sila ni Serafina minsan at nahulog siya rito sa unang tingin. Tiningnan ni Marlo si Serafina. Sa harap ng kanyang kapatid, ang tanging maipagmamalaki talaga ni Serafina ay ang mukha niya. Pagkatapos noon, ibinuhos ng 3 pang kaibigan ang sama ng loob nila sa pag-inom, paulit-ulit na pinainom si Serafina. Sinubukan silang pigilan ni Callum pero hindi niya nagawa, habang malamig lang na nanonood si Marlo sa tabi, hindi nakikisali pero hindi rin sila pinipigilan. Kung hindi dahil sa posisyon ko, ako mismo ang magpapainom sa iyo ngayon. Pagsapit ng 10:00, tuluyan ng nalasing si Serafina, sabi ni Dahlia kay Marlo. Papuntahin mo si Dorian para sunduin siya. Ayaw niya kapag umiinom tayo, lalo na kung malalasing ng ganito. Hayaan mong makita niya kung ano ang hitsura ni Serafina ngayon, nakahandu sa isa sofa na parang lusak. Nasaan na ngayon ang tikas ng isang maringgan na tagapagmana? Pagkasabi noon, tinawagan talaga ako ni Marlo at hiniling na puntahan ko para sunduin si Serafina. Nahanap ko ang pribadong silid at nang itulak ko ang pinto, nakita kong nakahandu sa si Serafina sa sofa. Ang iba ay kanya-kanyang ginagawa at tuluyang hindi siya pinapansin. Talagang mabubuting kaibigan sila. Nang makita nila akong dumating, sandali silang natigilan. Matagal na akong hindi nakita ni Dahlia at ng iba pa. Napaisip sila na parang mas kaakit-akit pa ako ngayon kaysa dati. Talagang hindi makatarungan na napunta ako sa isang spoiled na batang tulad ni Serafina. Unang beses akong nakita ni Callum ng personal. Tungkol sa akin, narinig lang niya dati mula kay Marlo at hindi niya inasahang magiging ganito ako kaakit-akit. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Callum. Tahimik lang akong nakatayo sa may pintuan, hinayaan ang tingin kong dumaan sa kanilang lahat. Binati ako ni Marlo. Dorian. Lumapit ako sa tabi ni Serafina, tiningnan si Marlo, at nagtanong, kayong lahat ba ang nagpainom sa kanya? Impossible. Si Serafina mismo ang nagpakalasing ng ganito. Maayos naman ang lahat, pero sumagi sa mga mukha nila ang bahagyang pagkakonsensya. Hindi namin ginawa. Hindi personal na nagpainom si Marlo kay Serafina. Wala lang siyang ginawa para pigilan ang iba sa pagpapainom sa kanya. Walang sinabi ang iba, lalo na sina Dahlia at Vesper, panay ang tingin sa paligid, alangan ang mga ekspresyon, kahit saan nakatingin maliban sa akin. Sa langit, sa sahig, sa kawalan, kahit saan maliban sa akin. Naunawaan ko agad ang lahat at hindi na nagtanong pa. Umupo ako sa tabi ni Serafina. Serafina, nandito ako para ihatid ka sa bahay. Hindi siya gumalaw, ni hindi nagsalita, tuluyang nawala ng malay sa sobrang inom. Umuwi na tayo. Binuhat ko siya sa aking mga bisig ng walang sinabi, nagpaalam kay Marlo, Dahlia, at sa iba pa, saka umalis. Kumunot ang noo ni Dahlia. Talagang gusto ni Dorian si Serafina. Kahit ganito siya kalasing, hindi man lang siya nagalit. Siya mismo ang pumunta para sunduin siya. Kung hindi iyon pag-ibig, ano pa iyon? Walang sinabi si Marlo. Pag-ibig nga ba talaga? Pero ang paraan ng pagkilos ng kapatid niya ay parang hindi pag-ibig. Tama, siya mismo ang pumunta para sunduin si Serafina, at sapat na rin ang lambing ng tono niya. Pero sa mga mata niya, walang bakas ng tunay na pag-aalala. Kung talagang mahal ni Dorian si Serafina, siguradong labis siyang mag-aalala kapag nakita niya itong ganitong kalasing.
Pero wala siyang ipinakitang ganoon. Taon na ang nakalipas, nakita na niya kung ano ang hitsura ng kapatid niya kapag tunay itong umiibig sa isang tao, kaya madali niyang makita ang pagkakaiba. Siguradong may ibang dahilan ang kasal niya. Talaga bang may problema ang negosyo ng pamilya namin? Pinakasalan ba niya si Serafina para sa suporta ng Rosemount at isinakripisyo ang sarili niyang kaligayahan? Hindi na ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Inihatid ko si Serafina sa bahay, pinatulong ko sa kasambahay na ihatid siya sa kwarto niya, at sinabi sa mga tauhan na maghanda ng gamot para sa hangover. Nang makita ni Alistair ang kalagayan niya, nagalit siya ng husto. Talagang wala na siyang pag-asa. Nakahanap ako ng ganito kagwapo at katapat na asawa para sa kanya, at hindi man lang niya pinahahalagahan. Sa halip na manatili sa bahay kasama ang asawa niya, lumalabas siya kasama ang isang grupo ng mga babae at naglalasing hanggang sa maging ganito kaawa-awa. Buong buhay kong matalas ang isip ko hanggang sa tumanda ako. Paano ako nagkaroon ng ganitong nakakadismayang apo? Bakit mo pa siya pinuntahan? Dapat hinayaan mo na lang siyang magpakalasing doon. Lolo, kasama lang naman ni Serafina ang mga kaibigan niya. Bagong kasal pa lang siya. At natural lang na medyo mas marami siyang maiinom kaysa karaniwan kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Alistair. Alam kong nag-aalala ka sa kalusugan niya, Lolo. Huwag kang mag-alala. Kapag nagising siya bukas, kakausapin ko siya tungkol sa pagbabawas ng pag-inom sa susunod para hindi na mag-alala ang pamilya. Tiningnan ako ni Alistair. Talagang mabuti ang napili kong asawa para kay Serafina. Mature, mahinahon, maalalahanin at mapagkalinga. Umaasa siyang matututong pahalagahan siya ni Serafina at hindi kikilos ng padalos-dalos o sasayangin ang lahat ng pagsisikap niya. Umalis si Alistair. Pinatulong ko sa kasambahay na dalhin si Serafina sa banyo para maligo. Pagkatapos siyang paliguan ng kasambahay, inihatid siya nito sa kama. Nang makita kong wala pa ring malay si Serafina, hindi ko na siya pinilit na inumin ang gamot para sa hangover. Mabuti na lang at sobra ang kalasingan niya ngayong gabi, kung hindi, siguradong magiging mahirap na naman ang gabing ito. Kahit paano, makakatulog ako ng maayos ngayong gabi. Kinaumagahan, nagising si Serafina na matindi ang sakit ng ulo. Hinawakan niya ang ulo niya at tiningnan ang paligid. Naiuwi na pala ako. Paano nga ba ako nakauwi? Sina Marlo, Dahlia, at ang iba pa ba ang naghatid sa akin? Imposible, hindi sila ganoon kabait. Kagabi, parang gusto talaga nila akong malasing ng husto. Malamig lang na nanood si Marlo sa tabi, at ang hindi niya pagpigil ay parang pagsang-ayon na rin, kaya siguradong hindi sila ang naghatid sa akin. Kung ganoon, sino? Hindi naman siguro ako mismo ang umuwi. Iniabot niya ang kamay niya sa mesa sa tabi ng kama. Ang dami kong nainom kagabi pero wala man lang amoy alak sa katawan ko. Siguradong may nagpaligo sa akin. Lumingon si Serafina para tingnan ang nasa tabi niya. Nang lumingon siya, umaga na. Napagtanto ni Serafina na malamang siya ang nagpaligo sa kanya kagabi. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Magandang umaga, tanong ko nang may pag-aalala. May masakit ba o may kakaiba kang nararamdaman? Bahagyang kinagat ni Serafina ang labi niya, walang sinabi. Muli akong nagtanong. Masakit ang ulo. Sa pagkakataong ito, tumango siya. May gamot para sa hangover sa kusina, ipapadala ko rito. Noong gabi bago iyon, nahulaan kong sasakit ang ulo niya kinabukasan, kaya inihanda na ng kusina ang gamot. Para mainom niya agad pagkagising. Hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay, sino ba talaga ang nagpaligo sa kanya kagabi? Direkta ko na lang bang itanong? Ikaw ba ang nagpaligo sa akin kagabi, Dorian? Hindi ba parang masyadong may ibig sabihin iyon? Paano nga ba ako nakauwi kagabi? Tinawagan ako ni Marlo at sinabing sobra ang nainom mo, kaya pinuntahan kita para sunduin. Nako, hindi naman ako gumawa ng eksena kagabi, hindi ba? Hindi pa ako kailanman nakainom ng ganoon karami. Tuluyan lang akong nawala ng malay. Wala akong ideya kung anong klaseng lasing ba ako. Pero paano kung sabihin ni Dorian na gumawa ako ng eksena kagabi? Paano ko pa siya haharapin pagkatapos noon? Nagpasya si Serafina na mas mabuting wala na lang siyang sabihin. Pagkatapos inumin ang gamot para sa hangover, bumaba si Serafina kasama ko para mag-almusal. Pagkatapos ng almusal, bumalik ako sa kwarto para magpalit para sa trabaho. Isinama ni Serafina si Jasper sa tabi para makausap ng tahimik. Jasper, hindi naman ako gumawa ng eksena kagabi, hindi ba? Hindi naman, miss. Napakabait ng kilos mo kagabi. Napakabait. Wala pang naglarawan sa kanya ng ganoon mula noong 5 o 6 na taong gulang siya. Tumango si Jasper at ngumiti.
Ang batang amo mismo ang naghatid sa iyo pauwi. Nasa mga bisig kanya buong biyahe, napakatahimik at napakabait mo. Talagang nakakatuwang tingnan. Tama na, Jasper, ikaw. Huwag ka nang magsalita pa. Nakakatuwa. Ganoon mo ako inilalarawan? Palihim na nagreklamo si Jasper sa sarili. Kapag masaya siya, ayos lang na magsalita ako ng diretso, pero kapag hindi siya masaya, biglang Jasper ng Jasper. Ang bilis talaga magbago ng mood ni Miss. Sinamaan ng tingin ni Serafina si Jasper, hindi kumbinsido. Jasper, hindi mo ba pwedeng manatili ka lang sa mga totoong nangyari kapag nagsasalita ka? Nakakatuwa raw, sobra naman ang sinabi mo. Ngumiti si Jasper at sumagot. Ano naman ang masama roon? Asawa ka ng batang amo. Hindi ba natural lang na makita kanyang nakakatuwa? Namula ang pisngi ni Serafina habang nakasimangot sa kanya. Jasper, ang cheesy mo nang magsalita nitong mga nakaraan. Paano mo nasasabi ng malakas ang mga ganoong bagay? Tama na ang kalokohan. Mabilis na tumutol si Jasper. Paanong kalokohan ang lahat ng ito? Miss, hindi mo alam kung gaano nag-alala ang batang amo kagabi nang marinig niyang nalasing ka. Agad siyang lumabas para sunduin ka, at pagkatapos, pinaghanda niya kaagad ng gamot para sa hangover ang kusina. Sandali lang. Kung ganoon, sino ang nagpaligo sa akin kagabi? Siyempre, ang batang amo, sa totoo lang, ibig kong sabihin, talagang ang batang amo. Agad na namula ng matingkad ang pisngi ni Serafina. Talagang ang siya. Kung ganoon, hindi ba nakita niya ang buong katawan niya? Hinawakan din ba niya ang buong katawan niya? Magsasalita na sana siya nang narinig niyang nagpatuloy si Jasper. Pinapaligo niya sa kasambahay ang batang amo. Hindi ba pwedeng tapusin na lang ng lalaking ito ang isang pangungusap? Sino ba ang nagturo sa kanya na biglang huminto sa kalagitnaan ng sinasabi? Muntik na siyang atakihin sa puso. Bawasan mo ang pag-inom mula ngayon, hindi ito mabuti para sa iyo. Alam mo ba kung bakit ganoon karami ang nainom ko kagabi? Dahil paulit-ulit akong pinainom ni Dahlia at Vesper. At nakatayo lang si Marlo roon, hindi man lang ako tinulungan. Tinanong ko siya nang nakangiti. Bakit naman nila gagawin iyon sa iyo? Tiningnan ako ni Serafina, iniisip kung talagang hindi niya alam o nagpapanggap lang siya. Wala siyang sinabi. Nang makita ko ang ekspresyon niya, bahagya akong umiti. Ayos lang. Hindi na nila iyon gagawin sa iyo ulit. Litong-lito si Serafina, pero hindi ko na ipinaliwanag. Halika na, oras na para pumasok sa trabaho. Nang lumos si Serafina. Siguro may ginawa akong napakasama sa nakaraang buhay ko, para sa buhay na ito ay gumising ng maaga para magtrabaho at magpakapagod hanggang buto. Pagdating ko sa opisina, iniisip ko pa rin ang sinabi ni Serafina kanina. Bakit naman siya pipilitin ni Dahlia at ng iba pa na uminom ng ganoon? May magandang ideya ako. Sapat na para makumpirma na si Marlo ang nasa likod ng lahat, ang sinabi niyang nakatayo lang si Marlo roon at hindi siya tinulungan. Tumawag ako at pinapunta si Marlo sa opisina. Dorian, bakit mo ako pinapunta rito? Ayaw mo bang si Serafina ang hipag mo? Iba na lang ba ang ibigay ko sa iyo? Tanong ni Marlo. Kaya mo pala iyon? Tiningnan ko siya ng may bahagyang ngiti, isang ngiting hindi umabot sa mga mata ko. Ano sa tingin mo? Nanlamig si Marlo. Hindi na kailangan, hindi na talaga. Ayos na ayos si Serafina. Nanatili ang ngiti ko at nagpatuloy ako. Dahil sa tingin mo ay ayos siya, matuto ka sa halimbawa niya. Matuto ng ano? Napatawa ako ng malamig. Matuto ng ano? Kung paano lang siya kumain, uminom at maglaro. Layaw at hindi makatwiran, sapat na ang panahong nagpakasaya ka mula nang makapagtapos. Simula bukas, papasok ka na sa kumpanya para magtrabaho. Nakatitig si Marlo sa akin, kitang-kita ang takot sa mukha niya, pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Darating ang araw na kailangan mong matutong patakbuhin ang kumpanyang ito. Pero Dorian, sa tingin ko naman maayos na maayos ang kumpanya sa mga kamay mo. Wala akong malalaking ambisyon. Gusto ko lang gugulin ang buong buhay ko bilang isang malayang tagapagmana. Hindi ko kailanman naisip na kailangan kong manahin ang kumpanya ng pamilya. Ayos lang sa akin na ibigay mo sa iyo ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, basta bigyan mo ako ng kaunting allowance bawat buwan. Sapat na iyon para sa akin. Iyan ang iniisip mo. Kung ganoon, mas gusto mo bang matuto kay Serafina? Hindi, salamat na lang. Umiti ako kay Marlo, tunay na nasiyahan. Mabuting bata. Dorian, bakit mo naman sinabi iyon? Hindi na ako maliit na bata. Gayunpaman, tunay na natuwa siya nang purihin siya ng kanyang kapatid. Umalis si Marlo sa opisina na masayang-masaya.
Pagkaalis ni Marlo, nagpadala ako ng mensahe sa mga magulang ni Dahlia at Vesper para makipagkita at makipagkwentuhan. Tinanong ko ng may taos pusong pag-aalala ang kalagayan ng mga nakatatanda sa pamilya. Sinabi nilang walang problema, sa kakaswal kong nabanggit na magsisimula ng magtrabaho si Marlo sa kumpanya. Parehong sinabi ng dalawang pamilya na sa wakas ay nag-mature na si Marlo. Lumaki sina Dahlia at Vesper kasama niya mula pagkabata, kaya natural lang na magsimula na rin silang lahat na magtrabaho ng magkakasama. Simple lang ang dahilan ko, kapag may trabaho na silang tatlo, wala na silang oras o lakas para patuloy na magplano laban kay Serafina. Agad na ipinaalam ng dalawang pamilya kina Dahlia at Vesper. Sinubukan nilang tumutol, pero walang awa silang pinatahimik ng mga magulang nila. Ang mabubuti ninyong kaibigang sina Serafina at Marlo ay parehong magsisimula ng magtrabaho. Hindi ba dapat malapit kayong magkakaibigan? Magbahaginan sa masasayang panahon at magtulungan din sa mahihirap na panahon. Iba naman ang kaso ni Serafina. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Rosemount. Talagang magtatrabaho rin siya balang araw. Pero si Marlo, ang laya na tagapagmana, ay namumuhay ng masaya. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit bigla rin itong pumayag na magtrabaho. Nagtanong ang dalawa sa group chat, Marlo, bakit ka naman biglang pumayag na magtrabaho? Vesper, bakit mo itinatanong? Hindi mo naman planong makipag-agawan kay Dorian sa yaman ng pamilya, hindi ba? Ano? Talaga bang maiisip mo ang ganoon katigas ang ulo at mapanirang ideya? Sa kapal ng ulo mo, sa tingin mo kaya mong talunin si Dorian? Kung talagang makikipag-agawan ka kay Dorian sa yaman, hindi kami kakampi sa iyo. At isa pa, kakampihan namin si Dorian. Nagpatuloy ang dalawa, nagsasalitan at nagtutulungan sa pagbuo ng kung ano-anong sinasabi. Nang mag-vibrate ang telepono ni Marlo at makita niya ang mga mensahe, muntik nang dumilim ang paningin niya. Anong klaseng kaibigan ang mga ito nakakampilang kapag pabor sa kanila? Wala pa siyang sinasabing kahit ano tungkol dito, nakabuo na sila ng isang buong drama sa isip nila. Kailan ko ba sinabi na gusto kong makipag-agawan sa kapatid ko sa yaman? Gusto ko pang ang mabuhay ng ilang taon, salamat. May isa pang mensaheng dumating mula kay Vesper. Huwag kang mag-alala, Marlo, kung sakaling mapatay ka ni Dorian, kami ang kukuha ng katawan mo. Iyan ang silbi ng lahat ng taon ng pagkakaibigan natin. Iyon man lang ang pinakamababa naming magagawa para sa iyo. Wow, maraming salamat talaga. Sa wakas ay sumali si Serafina sa usapan. Sa paraan ninyong magsalita tungkol kay Dorian, parang nakakatakot naman talaga siya. Agad siyang ipinagtanggol ni Dahlia. Paano mo nasasabi iyan? Si Dorian ang pinakamabait at pinakamagwapong lalaki sa mundo. Serafina, kailangan mo talagang protektahan ang sarili mo. Nagtaka si Serafina. Kailangan ko ba siyang katakutan? Hindi naman niya ako kakain ng buhay. Nagpadala ang iba sa grupo ng mahabang sunod-sunod na tuldok. Lalong nagtaka si Serafina. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Bakit puro tuldok ang ipinapadala ninyo? Sandaling natahimik ang chat. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Dahlia at siya ang unang nagsalita. Kaya, Serafina, kumain ka na ba? Tiningnan ni Serafina ang mensahe. Kumain ng ano? Almusal, tama. Tanghalian, hindi pa. Inaaya ba ninyo akong magtanghalian? Sige, sasabihin ko na sa inyong lahat, nagtatrabahong babae na ako ngayon. Punong-puno ng mahahalagang gawain, sobrang abala. Kung gusto ninyo akong ayain sa tanghalian, magpa-schedule muna kayo ng maaga. Nagpadala ulit ang iba ng sunod-sunod na tuldok. Lubusang nalito si Serafina. Ano ba ang nangyayari sa inyong lahat? Diretsahin mo na, Dahlia. Halatang inis na inis si Dahlia. Ang ibig kong sabihin, may nangyari na ba sa inyo ni Dorian? Ngayon naman, si Serafina ang nagpadala ng mga tuldok sa chat. Pagkapadala niya noon, tuluyan siyang nanahimik. Namula ng todo ang mukha niya. Talagang wala silang pakiramdam sa tamang hangganan. Wala ba silang bagay na hindi kayang itanong ng diretsahan? Ano man ang nangyayari sa pagitan nila ng asawa niya ay wala naman silang pakialam. May nagtanong pa, ano ang ibig mong sabihin? May nangyari na ba o wala? Lubusang nataranta si Serafina at sumagot, wala kayong pakialam. Seryoso ba kayo ngayon? Sobra naman kayong interesado rito. Nagtatanong lang naman ako, bakit ka ganyan kagalit? Mukhang hindi ang sagot. At paano mo naman nalaman na may bahay ako sa tabi ng dagat? May isang taong hindi mapigilang isipin ang lalaking nakita niya kagabi. Isang napakagwapong lalaki tulad ni Dorian, halos mapatitig na lang ako sa kanya kagabi. Kung hindi lang nauna si Serafina, lalapitan ko rin siya, hihingin ang numero niya sa kahit anong paraan at baka subukan ko pa siyang akitin.
Dahil kilala ko ang ugali ni Serafina, kung talagang may nangyari sa kanila, imposibleng ganito ang magiging reaksyon niya. Malamang ay wala pa talagang nangyari sa pagitan nila. Hindi naman iyon kakaiba. Walang sapat na panahon ang mga arranged marriage para unti-unting mabuo ang damdamin. Maraming mag-asawa ang nangangailangan muna ng panahon para makilala ang isa't isa bago maging malapit. Ganoon lang din sina Dorian at Serafina. Sa mundong ito ng mataas na lipunan, maraming mag-asawa ang nagpapakasal para lamang sa kapakanan ng pamilya, nagkukunwaring mapagmahal sa publiko, habang kahit isang halik ay hindi naman nangyayari kapag silang dalawa na lang. Hindi nakipagtalo si Serafina. Kumunot ang noo ni Marlo. Kasal na sila, pero hindi pa rin sila nagsasama. Imposibleng kay Dorian ang problema, siguradong si Serafina ang may kasalanan. Hindi masaya si Serafina tungkol dito, pero sa matinding panggigipit ni Alistair, tumanggi pa rin siyang makipagsama kay Dorian. Isang napakalaking insulto iyon. Si Serafina, ang walang hiya na babaeng iyon, paano niya nagawang insultuhin si Dorian ng ganito? Gustong tumayo ni Marlo para ipagtanggol si Dorian, pero hindi naman niya pwedeng pilitin si Serafina na gawin iyon kasama ang sarili niyang kapatid, hindi ba? Nakakahiya naman iyon. Matagal itong pinag-isipan ni Marlo at nakaisip siya ng plano. Nag-text siya sa akin at niyaya akong maghapunan ng gabing iyon at pumayag ako. Pagkatapos ng trabaho ng gabing iyon, dumiretso ako sa restaurant na pina-reserve ni Marlo. Akala ko kaming dalawa lang, pero may isa pang taong naghihintay roon, si Imogen, ang panganay na anak ng pamilyang Lee. Matagal ko na siyang kaklase, mula elementarya hanggang high school, at palagi kaming nagkakasundo. Lumapit ako at umupo. Binati ako ni Imogen nang nakangiti. Dorian, matagal na kitang hindi nakita. Ngumiti rin ako. Tama, matagal na nga. Kumusta ka na? Dumating ang pagkain at kumain kami habang nagkukwentuhan. Pareho na kaming nagtatrabaho ni Imogen, at kung mga kwento man noong panahon ng pag-aaral namin o tungkol sa negosyo, lagi kaming maraming napag-uusapan. At maganda ang naging samahan namin. Habang pinapanood ni Marlo na masayang nag-uusap kami ni Imogen, kinuha niya ang telepono niya at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Nang marinig ko ang tunog ng kamera, napatingin ako sa kanya. Nag-selfie lang ako. Hindi ko iyon pinag-isipan at nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap kay Imogen. Tiningnan ni Marlo ang mga litrato sa album niya, pumili ng dalawa at ipinost online, kasama ang caption na, "Hapunan kasama ang kapatid ko," at isang masayang emoji. Kahit nakasulat sa caption na, "Hapunan kasama ang kapatid ko," makikita sa mga litrato na malalim ang pag-uusap namin ni Imogen. Sa litrato, nakatingin ako sa maamo at maningning na si Imogen, may bahagyang ngiti sa mukha, habang nakatingin naman siya sa akin ng puno ng init ang mga mata niya. Kung hindi alam ng isang tao ang buong kwento, mapagkakamalan niya kaming magkasintahan. Ipinost iyon ni Marlo na si Serafina lang ang makakakita. Ayan, patas na kayo ni Dorian. Gusto niyang malaman ni Serafina na hindi naubusan ng mga humahanga si Dorian at hindi siya espesyal. Teka, oras nang makaramdam ng kaunti ng banta si Serafina. Umuwi si Serafina pagkatapos ng trabaho, pero sinabi sa kanya ni Jasper na maihapunan ako para sa trabaho ng gabing iyon at hindi ako uwi para maghapunan. Napabuntong hininga si Serafina, medyo nainis. Ganoon ba talaga siya kaabala? Ilang araw pa lang silang kasal, pero bukod sa mga business trip, may mga hapunan pa siya sa gabi na dahilan para hindi umuwi. Kahit ang lolo niyang punong ehekutibo ng isang buong conglomerate ay hindi ganoon kaabala. May sarili ring dinner engagement ang lolo niya ng gabing iyon, kaya mag-isa siya sa bahay ngayong gabi. Nakaupo si Serafina sa sofa, nag-scroll sa telepono habang naghihintay ng hapunan, walang saysay na nagbabrowse sa social feed niya nang makita niya ang post ni Marlo. Nakahiga siya ng tamad sa sofa, pero bigla siyang umayos ng upo. Kilala niya si Imogen, kahit hindi sila malapit, bihira silang magkita, tutal magkaiba ng industriya ang kanilang mga pamilya, pero dahil pareho silang kabilang sa mataas na lipunan, nagkikita sila minsan sa mga pribadong pagtitipon. Nagpapalitan ng magalang na tango mula sa malayo. Sa litrato, parang napakalapit ng dalawang ito. Hapunan kasama ang isang batang babae, ito ba ang ibig niyang sabihin na dinner para sa trabaho? Kumibot ang noo ni Serafina at hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na parang niloloko siya. Nagpadala siya ng mensahe kay Marlo. Kasama mo ba ang kapatid mo sa hapunan? Nang makita ni Marlo ang mensahe ni Serafina, palihim siyang napangisi sa kasiyahan. Kumagat na ang isda. Sumagot si Marlo, tama. Muling nagtanong si Serafina. Dalawa lang kayo? Sumagot ulit si Marlo, tama. Habang tinititigan ang dalawang maikling sagot na tama ni Marlo, lalo pang dumilim ang ekspresyon ni Serafina. Ano ba itong mga tama na ito?
Iyon lang ba ang kaya niyang sabihin? Hindi ba pwedeng dagdagan man lang niya? Walang ibang nagawa si Serafina, kundi magpatuloy sa pagtatanong. Magkakilala ang kapatid mo at si Imogen? Siyempre. Magkaklase ang kapatid ko at si Imogen mula elementarya hanggang high school. Kumunot ang noo ni Serafina nang hindi niya namamalayan. Nang magkita sila ng dati niyang kaklase, talagang masaya ang kapatid ko, pero huwag kang magkakamali ng akala. Magkaklase lang noon ang kapatid ko at si Imogen, kahit may mga chismis tungkol sa kanila noong nag-aaral pa sila, pero matagal na iyon. Kumapit ang isip ni Serafina sa dalawang salita. Mga chismis. Mabilis na sumagot si Marlo. Tama, noon, tinatawag sila ng buong paaralan na golden couple, parang ginawa para sa isa't isa, pero matagal na iyon. Lalong dumilim ang mukha ni Serafina sa pagkainis, at binuksan niyang muli ang litrato, nakatitig sa dalawa. Napakaganda nilang tingnan ng magkasama, nakatingin mismo sa isa't isa, parehong nakangiti, parang tama lang ang buong dating ng litrato, talagang bagay na bagay sila. Nang makitang nanahimik si Serafina, palihim na naisip ni Marlo, siguradong galit na si Serafina ngayon. Masayang-masaya kaming nagkwentuhan ni Imogen, at pagkatapos ng hapunan, niyaya niya ang iba pa naming dating kaklase na sumama. Agad akong nagpunta sa ibang bansa pagkatapos ng high school at ginugol ang lahat ng mga taon na ito roon, kaya nawalan ako ng ugnayan sa karamihan ng mga kaklase ko na naiwan dito, habang siya naman ay nanatili at bumuo ng buhay dito. Pinananatili ang magandang relasyon sa lahat ng iyon mula noon. Nang dumating ang lahat at makita nilang naroon din ako, tuwang-tuwa sila at sabik malaman kung ano na ang naging buhay ko mula nang makapagtapos. Pinalibutan nila ako, sunod-sunod na nagtatanong tungkol sa trabaho at love life ko, at nakangiti akong sumagot. Ilang panahon akong nasa ibang bansa, inaasikaso ang negosyo ng pamilya roon, pero nakabalik na ako ngayon, kasalukuyang nagpapatakbo ng entertainment company ng pamilya, at, o nga pala, nagpakasal na ako, rehistrado na kami, at pinaplano pa ang kasal. Natigilan ang lahat, nakatitig sa akin ng may gulat. Kasal ka na? Tumango ako ng nakangiti. Tama. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon nila. Parehong gwapo sina Dorian at Imogen, parehong galing sa mabubuting pamilya, at parehong mahusay sa pag-aaral. Noon, inakala ng lahat na sila rin ang magkakatuluyan. Nang marinig nilang kasal na ako, nagulat na napatingin sa akin si Imogen, at lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa tasa niya. Kung ganoon, sino ang pinakasalan mo? Nakipagtawanan ako nang sabihin ko. Serafina ang pangalan ng asawa ko. Serafina! Parang pamilyar ang pangalang iyan, sabi ni Imogen, agad na naalala kung sino siya. Serafina, ang tagapagmana ng pamilyang Rosemount. Ipinaliwanag ko nang nakangiti ang tagapagmana ng Thousand Sails Hotel. Napasinghap silang lahat ng sabay-sabay. Thousand Sails Hotel. Iyan ang sikat na pandaigdigang hanay ng mga 5-star hotel. Umaabot sa buong mundo ang imperyo ng kanilang negosyo, at dito pa talaga nagpakasal si Dorian kay Serafina. Pero kahit ganoon, kahit hindi kayang pantayan ng mga Meridian ang mga Rosemount, hindi rin naman sila kalayuan. Bagay na bagay pa rin sila bilang magkatambal. Binati ako ng mga kaklase ko, at buong galang kong tinanggap ang pagbati nila, at inanyayahan silang pumunta sa kasal kapag dumating na ang araw. Hindi natapos ang pagtitipon hanggang alas 11 ng gabi, at dahil may trabaho ako kinabukasan, isa ako sa mga unang umalis. Hinatid ako ni Imogen hanggang pintuan, at dahil nakainom ako, hindi ako pwedeng magmaneho, kaya nanatili akong nasa labas habang naghihintay ng itatalagang driver. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at tinanong niya kung bakit bigla akong nagpakasal kay Serafina. Lubos siyang naguguluhan. Buong panahong nasa CTC ako, at parehong nangungunang pamilya sa lipunang ito ang mga Rosemount at Meridian. Bawat kilos nila ay napapansin, pero ni katiting na bulong tungkol sa isang arranged marriage sa pagitan ng dalawang pamilya ay wala akong narinig. Masyadong biglaan. Akala ko wala ka man lang nobya. Ibinigay ko sa kanya ang dati ring pagod at pilit na dahilan dahil gusto ko siya. Gusto mo siya, ganoon ba? Wala nang sinabi pa ang alinman sa amin. Maya-maya, dumating na ang driver. At nagpaalam ako sa kanya at umalis. Nakauwi ako ng hating gabi, pumasok sa kwarto, at nakita kong nakaupo pa rin si Serafina sa sofa habang nag-scroll sa telepono. Tinanong ko kung bakit hindi pa siya natutulog. Tiningnan ako ni Serafina nang walang sinasabi, pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa, hindi gusot ang buhok ko, hindi lukot ang damit ko, at wala ni isang kahina-hinalang marka sa leg ko. Hinihintay mo ako. Agad na namula ang mukha ni Serafina at kinakabahang sumagot. Sino namang naghihintay sa iyo? Nagtetelepono lang ako. Ipinilit ko pa, nakangiti.
Nagtetelepono habang hinihintay ako. Sinabi ko nang hindi kita hinihintay. Susubukan kong umuwi ng mas maaga mula ngayon para hindi ka na kailangang magpuyat ng ganito. Bingi ba ang lalaking ito? Sinabi ko nang hindi ako naghihintay, hindi naghihintay, hindi naghihintay. Pwede ba niyang tigilan ang pag-aakalang espesyal siya, na parang isa akong malungkot na asawang naghihintay sa pag-uwi ng asawa niya? Magsasalita na sana si Serafina para iligtas ang natitira niyang dignidad, pero pumasok na ako sa banyo para maghilamos. Nawala nang masabi si Serafina. Bahala na. Ipapaliwanag ko na lang kapag lumabas na siya. Nagtetelepono lang talaga ako. Paglabas ko ng banyo, dumiretso ako sa kama. Pagod na pagod ako, buong araw akong nagtrabaho, pagkatapos ay pinilit kong manatiling alerto habang umiinom kasama ang mga dati kong kaklase buong gabi, at ngayon talagang pagod na ako. Gusto ko lang matulog. Naghihintay si Serafina ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili, pero nang makitang nakapikit na ang mga mata ko, hindi niya napigilang mainis ng kaunti. Matutulog na lang siya. Wala ba siyang sasabihin sa akin? Napansin ko ang kaunting pagsimangot niya, kaya hindi ko na malayang napangiti ako at iniabot ang kamay ko para yakapin siya. Agad na nawala ang pagkainis niya, napalitan ng mahiyain at mainit na pakiramdam. Tahimik na lumipas ang gabi at pagsapit ng umaga, halos nawala na ang galit ni Serafina. Dumating ang sumunod na araw, at sa unang araw ni Marlo sa trabaho, dumiretso siya sa opisina ko, umaasang makakalap ng ilang impormasyon. Nang makita niya ang medyo pagod kong mukha, naisip ni Marlo, hindi ba siya nakatulog ng maayos kagabi? O nakita ba ni Serafina ang post ko at nag-away sila? Nagkunwari siyang nag-aalala at nagtanong, Dorian, mukhang pagod na pagod ka. Ano ang nangyari? Patag kong sinabi, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, pasado 3:00 na ako nakatulog, tapos 7:00 ulit akong nagising. Himala na lang kung hindi ako pagod. Natigilan sandali si Marlo. Dahil ba nag-away sila ni Serafina at hindi siya nakatulog, o dahil may iba silang ginagawa? Maingat niya akong sinuri, pero wala siyang nakitang kahit isang kahina-hinalang marka sa katawan ko. Kung ganoon, wala talagang nangyari sa pagitan nila. Paano nagagawa ni Serafina na manatiling kalmado tungkol dito? Hindi man lang nag-aalala. Hindi naman sa tingin niya ay napakagandang kapareha ni Serafina, sadyang napakabuti lang ni Dorian, at kasal na sila, pero ayaw pa rin siyang payagan ni Serafina na lumapit sa kanya. Siguradong naghihirap siya sa loob. Dapat sakalin si Serafina. Sa sobrang galit sa isipin iyon, biglang sumiklab ang galit ni Marlo at nagmamadaling umalis. Marlo, anong problema? Hindi niya ako sinagot. Sa isang iglap, nagmaneho siya mula sa paradahan diretso sa punong tanggapan ng Rosemount Holdings. Pagdating niya sa lobby, hindi niya alam kung saang palapag ang opisina ni Serafina, kaya tinawagan niya ito. Nang kumonekta ang tawag, agad na sumigaw si Marlo. Serafina, nasa lobby ako ng gusali ninyo, bumaba ka rito ngayon din. Pagkasabi noon, ibinaba ni Marlo ang tawag bago pa man makasagot si Serafina. Nakatitig sa deadline, lubos na nalito si Serafina. Bumaba siya sa lobby at nakita si Marlo roon, galit na galit. Lumapit siya at nagtanong, anong nangyayari? Sinamaan siya ng tingin ni Marlo, mariing nakakuyom ang panga. Serafina, paano mo nagawa iyon? Nagulat si Serafina, napaatras at natumba sa sahig, may bahid ng galit na sumilay sa kanyang mga mata. Marlo, ano bang problema mo? May tumulong kay Serafina na makatayo mula sa sahig. Unang beses pa lang na may nangahas na manulak sa kanya, at kung hindi lang si Marlo ang matagal na niyang kaibigan at hipag, matagal na niyang ipinahagi sa seguridad palabas. Pinigilan ni Serafina ang kanyang galit at nagpatuloy. Ano ba talaga ang pumasok sa isip mo? Ano bang ginawa ko sa iyo? Galit na sumagot si Marlo. Serafina, walang hiya ka, hindi mo ba alam kung ano mismo ang ginawa mo sa kapatid ko? Lalong nagtaka si Serafina. Ano ang ginawa ko sa kapatid mo? Wala akong ginawa. Normal lang naman iyon sa mag-asawa, kahit kagabi, talagang nag-aatubili si Dorian at medyo napilit ko siya. Baka sinabi ni Dorian kay Marlo ang nangyari. Kaya ba pumunta si Marlo para maningil? Nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Serafina. Kasalanan ko nga talaga. Napasinghap si Serafina at nakonsensyang nagsalita. Ano ba ang gusto mo sa akin? Hindi ko naman sinasadyang gawin iyon kagabi. Nawala lang talaga ako sa sarili ko sa init ng sandali. Ano ang gusto ko? Gusto kitang patayin. Si Dorian ang pinakamamahal kong kapatid at walang sinumang pwedeng mang-api sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Serafina sa pagkagulat. Ganoon ba talaga kabigat ang kasalanan ko? Sinamaan siya ng tingin ni Marlo, mahigpit ang pagkakakuyom ng panga, gustong-gusto siyang lapitan at suntukin,
pero nang makita ang tunay na pagkalito sa mukha ni Serafina, bigla siyang nawalan ng puso para ituloy iyon. Sumama ka sa akin. Tumalikod siya at dumiretso palabas ng gusali ng Rosemount. Nakonsensya si Serafina, kaya masunuring sumunod, naglakad sa likod ni Marlo papunta sa isang tahimik na sulok sa labas. Sinamaan siya ng tingin ni Marlo. Magsalita ka. Kailan mo balak hiwalayan ang kapatid ko? Natigilan si Serafina, nakatitig kay Marlo ng gulat na gulat. Hihiwalayan? Inis na sabi ni Marlo. Hindi mo siya hinihiwalayan. Gusto mo bang ikulong siya sa ganitong buhay habang buhay? Lubos na nalito si Serafina. Hindi mo kayang lumaban kay Alistair, pero hindi ibig sabihin noon na pwede mong ibaling kay Dorian ang galit mo. Lalong nagtaka si Marlo. Hindi ko ibinabaling kay Dorian ang kahit ano. At ano naman ang kinalaman ni Alistair dito? Ano ang ibig mong sabihing walang kinalaman si Alistair? Si Alistair ang nagpilit sa iyong pakasalan si Dorian. Alam kong hindi mo ito ginusto at ngayon ganito mo inilalabas kay Dorian. Paraan mo lang ito para makaganti kay Alistair. Pinutol siya ni Serafina. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Walang kinalaman ang ginawa ko sa lolo ko at hindi rin ako naghihiganti sa kanya. Kasalanan ko talaga ang nangyari kagabi. Ngayon naman, si Marlo ang nalito. Ano ang nangyari kagabi? Pero hindi rin naman lubos na kasalanan ko. Talaga bang ako lang ang nagkamali? Wala bang kasalanan ang kapatid mo? Ano ang ginawang mali ng kapatid ko? Nagsalita si Serafina, may bahid ng sama ng loob sa boses niya. Ang kapatid mo, isang lalaking may asawa, nagpaiwan sa labas kasama ang isang babaeng kaklase hanggang hating gabi. Hindi ba mali iyon? Kumalma si Marlo, napagtanto niyang magkaibang bagay pala ang pinag-uusapan nila ni Serafina. Kaya kagabi, nag-away kayo ni Dorian dahil kay Imogen. Iyon ba ang sinabi niya sa iyo? Wala siyang sinabi sa akin. Nawala nang masabi si Serafina. Kung ganoon, bakit ka nagwawala ngayon? Sandaling nag-isip si Marlo at sinabi, hiwalayan mo na ang kapatid ko, Serafina. Lalong walang masabi si Serafina. May isa ba sa amin ang talagang makapagdedesisyon yan? Kung ako ang masusunod, hindi ko sana pinakasalan ang kapatid mo, at hindi ako iyong babaeng ginagawang laro ang pag-aasawa. Napaskof si Marlo. Ay, pakinggan mo ang sarili mo, parang napakaresponsable mong babae. Responsable naman ako. Halos matawa si Marlo sa sobrang pagkainis sa kapal ng mukha niya. Nagpatuloy si Serafina. Marlo, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang ginawa ko para ipilit mo ng ganito ang paghihiwalay namin? Talagang hindi niya maintindihan. Noong una niya akong pinakasalan, hindi naman sang-ayon si Marlo, pero hindi rin siya ganoon katindi tumutol, pero ngayon, ganoon na lang katindi ang pagpilit niya sa diborsyo. Ang ginawa mo, alam na alam mo naman. Sa pagsasabi pa lang nito, muli na namang sumiklab ang galit ni Marlo. At mariing siyang sinamaan ng tingin si Serafina, na likas na napaatras ng isang hakbang. Wala naman talaga akong ginawa. Gusto mong sabihin ko ng diretsahan? Nang pakasalan mo si Dorian, dapat mong gampanan ang mga tungkulin at responsibilidad bilang asawa. Kung talagang ganoon katindi ang pagkamuhi mo kay Dorian, dapat tumanggi ka na lang sa pagpapakasal sa kanya noon pa. Pero pinakasalan mo siya, at ngayon, tinatrato mo siya na parang dekorasyon lang, hindi mo man lang pinapansin, lalo na ang lumapit sa kanya. Alam mo ba kung ano ang nagagawa niyan sa isang lalaking tulad ng kapatid ko? Kung gaano siya nasasaktan at napapahiya? Gulat na nakatitig si Serafina kay Marlo. Hindi pinapansin, hindi nilalapitan? Tama, eksakto. At dahil ganoon, hiwalayan mo na lang ang kapatid ko at tigilan mo na ang pagpigil sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Serafina. Sandali lang, sino ang nagsabi sa iyo na hindi ko siya pinapansin o nilalapitan? Sasabihin ko sa iyo, araw-araw ko siyang nilalapitan, ilang beses pa nga sa isang gabi. Nagpalitan sila ng ilang awkward na tingin, lalo na si Serafina, na namula ng husto ang mukha. Habang pinagmamasdan siya ni Marlo, bigla ring namula ang mukha nito nang hindi niya maipaliwanag. Talaga? Ano? Seryoso ka ba? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako sa iyo? Medyo awkward na sabi ni Marlo. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa group chat? Lubos mo akong naligaw, sabi ni Serafina, inis. Gusto mo bang maglibot ako at ipagyabang na may nangyari sa akin kasama ang kapatid mo? Ganoon ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi naman, siguro. Sa huli, ang napakagwapo kong kapatid ay napunta rin sa sarili niyang layaw at dominante kong matalik na kaibigan. Nagtanong si Marlo nang may pagtataka, kaya ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng kapatid ko kagabi? Biglang nakonsensya si Serafina at hindi matingnan si Marlo sa mga mata. Wala naman.
Sa totoo lang, halatang may itinatago si Serafina, kaya lalo siyang pinilit ni Marlo. Seryoso ako. Nag-alinlangan si Serafina, saka sinabi, kagabi kasi, ayaw niya, at pinilit ko siya. Halos hindi na marinig ang huling mga salita niya, isang mahinang bulong na lang. Noong una, hindi ito lubos na narinig ni Marlo, pero makalipas ang ilang segundo, naintindihan din niya, at sinamaan niya ng tingin si Serafina, habang mariing nakakuyom ang mga ngipin. Biglang tumalikod si Serafina at tumakbo palayo, habang inanod ng hangin ang boses niya. Hindi mo naiintindihan, pribadong laro lang ito ng mag-asawa, ginagawa naman ito ng lahat ngayon. Bumalik ka sa opisina at sabihin mo sa akin. Dorian, kung sakaling masaktan ka ni Serafina o may gawin siyang masama sa iyo, sabihin mo sa akin at pupuntahan ko siya para turuan ng leksyon. Tumango ako ng nakangiti. Sige, sasabihin ko sa iyo kung mangyari iyon, pero sa totoo lang, maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Napilitan pala ang kapatid ko, pero sinasabi pa rin niyang mabuti siya sa kanya. Baka talagang hindi ko naiintindihan. Baka pribadong bagay nga talaga iyon ng mag-asawa. Umalis si Marlo, punong-puno ng kalituhan ang isip. Hindi maalis sa isip ko na kakaiba ang ikinilos ni Marlo ngayong araw. Diretsong iniulat kay Alistair ang nangyari kina Marlo at Serafina sa lobby. Inakala niyang siguradong may ginawang mali si Serafina, para ganoon na lang siya tratuhin ni Marlo. Pero si Serafina ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Rosemount. Ang apo niyang inalagaan niya mula pagkabata, at kahit gaano niya ito subukang disiplinahin mismo, hindi niya kailanman kayang saktan ito. Medyo nainis si Alistair at binanggit iyon habang naghahapunan. Narinig kong pinatumba ka ni Marlo sa lobby kanina at nagbanta pa siyang sasaktan ka. Natigilan si Serafina at napatingin sa akin. Nagulat akong tumingin sa kanya at nagtanong, pinatumba ka niya? Walang sinabi si Serafina, sapat ng sagot iyon. Ipinagpatuloy ko. Bakit ka naman niya itinulak? Nanatiling tahimik si Serafina, hindi niya kayang ipaliwanag. Sabi ni Alistair, hindi naman walang dahilan si Marlo, siguradong may ginawa kang mali. Medyo naging depensibo ang tono ni Serafina. Lolo, hayaan mo na, kami na lang ni Marlo ang mag-ayos nito. Dahil sa ginawa niya sa akin kagabi, kahit talagang sinaktan siya ni Marlo, karapat-dapat lang iyon sa kanya. Kumunot ang noo ni Alistair. Dahil kasalanan mo, humingi ka ng tawad kay Marlo at sa mga biyenan mo. Tumingin ako kay Alistair. Lolo, ako na ang mag-aayos nito kay Marlo. Tiningnan ako ni Alistair at sinabi, sobra kong pinalaki sa layaw si Serafina. Siguradong siya ang may kasalanan dito. Huwag mo siyang ipagtanggol. Kasalanan niya ito. Tumango ako at wala nang sinabi, pero sapat na ang pagkakaalam kong hindi ito babanggitin ng lolo ng asawa ko nang walang dahilan. Nagbibigay siya sa akin ng malinaw na pahiwatig. Naintindihan ko rin. Si Serafina ang nag-iisang apo sa pamilya Rosemount at napakahalaga niya kay Alistair. Masyadong padalos-dalos ang ginawa ni Marlo at dahil si Marlo iyon, ganoon lang din kadali itong pinalampas. Kung ibang tao iyon, siguradong matindi na ang naging aksyon ni Alistair pagkatapos ng hapunan. Bumalik kami ni Serafina sa kwarto. Bakit ka inatake ni Marlo? Walang sinabi si Serafina. Ipinilit ko pa. Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako na mismo ang magtatanong sa kanya. Tumanggi pa ring magsalita si Serafina. Nang makita kong talagang ayaw niyang magsalita, tinawagan ko si Marlo. Nang kumonekta ang tawag, dumiretso ako sa tanong. Bakit mo inatak si Serafina? Sandaling natahimik si Marlo sa kamariing sumagot. Dahil may ginawa siyang mali. Kumunot ang noo ko. Ano ang ginawa niya? Napasinghap si Marlo. Ikaw mismo ang magtanong sa kanya, tinanong ko siya at ayaw rin niyang sabihin sa akin. Teka, dahil masyado siyang nakokonsensya para aminin iyon. Bahagyang tumigas ang tono ko. Kung ganoon, tungkol saan ba talaga ito? Napansin ni Marlo sa boses ko na nagsisimula na akong magalit. Akala ko sinaktan ka niya, nalilitong tanong ko. Bakit mo naman naisip iyon? Natahimik si Marlo. May ilang bagay na kahit sa sarili niyang kapatid, nahihiya siyang sabihin ng malakas. Tumingin ako kay Serafina, na balisang nakaupo sa tabi ko, pareho silang paikot-ikot sa pagsagot. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na nakaiwas si Marlo at mahina niyang sinabi dahil pinilit kanya kagabi. Pagkarinig ko noon, ako na kahit gumuho pa ang bundok sa harapan ko, ay hindi matinag, hindi ko napigilang uminit ang mga tainga ko. Magkalapit pala sina Serafina at Marlo ng ganoon, at ang pribado naming buhay ay nasabi na niya kay Marlo. Napansin ni Serafina ang namumula kong mga tainga at labis siyang namangha sa nakita. Sa kabilang linya, galit na galit pa rin si Marlo at patuloy na nagrereklamo. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa iyo.
Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon ngayon, kung nagawa kanyang pilitin minsan, magagawa niya ulit iyon. Hindi ko talaga maintindihan, Dorian. Paano mo nagustuhan ang babaeng ganoon? Kung maulit pa iyon, talagang sasaktan ko na siya. Lumabas ako sa balkonahe at isinara ang salaming pintuan sa likuran ko para hindi marinig ni Serafina ang pinag-uusapan namin ni Marlo. Nang makita iyon ni Serafina, naisip niya, sinasadya ba niyang ilayo ako sa usapan? Mag-asawa kami. Hindi ba dapat kami ang pinakamalapit na tao sa isa't isa sa buong mundo? Bakit may mga sikreto silang dalawa sa akin? Pinag-uusapan ba nila ako ng masama? Talaga bang masama kung makikinig lang ako ng kaunti? Ako ba, si Miss Rosemount, wala na bang natitirang dangan na dapat protektahan? Sumulyap ako kay Serafina, saka nagsalita kay Marlo. Ano man ang dahilan, hindi mo dapat siya sinaktan. Si Serafina ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Rosemount. Alam mong lubos kung gaano siya kahalaga sa lolo niya at sa buong pamilya. Masyado kang naging padalos-dalos kanina, lalo na't itinulak mo siya sa harap ng mga tao. Pagkarinig noon, mahina namang bumulong si Marlo. Hindi ko naman talaga siya sinaktan. Tinatakot ko lang siya. CJ. Sa harap ng mga tao. Tapos na iyon. Kaya sa susunod, pipili na lang ako ng madilim at walang buwang gabi, saka ko siya isisilid sa sako at dadalhin kung saan. Masyadong mahina ang boses niya at hindi ko lubos na narinig, kaya nagtanong ako, Marlo, ano iyon? Siyempre, hindi iyon ulitin ni Marlo ng malakas, kaya nag-atubili siya. Saka sa halip ay sinabi, naisip ba niya kung paano niya ipapaliwanag kina mama at papa na matapos niyang gawin iyon sa iyo? Ano ang sasabihin niya? Sandali akong natahimik. Ang totoo, hindi naman niya ako pinilit. Napakurap si Marlo, gulat na gulat. Dorian, ano ang sinabi mo? Hindi ka naman tumanggi. Minasahe ko ang sentido ko, pakiramdam ko ay hindi talaga ito paksang dapat kong pag-usapan kasama ng sarili kong kapatid. Marlo, kasal kami ni Serafina. Narinig mo na ba ang tungkol sa pagpapakipot? Hindi makapaniwalang nakatitig sa akin si Marlo. Ayokong intindihin ito. Ang sarili kong kapatid, nagkukunwari pang mahirap makuha kay Serafina. Sinamantala ko ang pagkabigla ni Marlo at binago ko ang usapan. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Serafina, galit na galit si Lolo tungkol doon. Dumaan ka sa ibang araw at humingi ka ng tawad sa kanya. Tulala na lang si Marlo, hindi makapagsalita. Ano ba ang sasabihin ko? Ayoko nang magsalita tungkol dito. Sumuko na ako sa buhay. Ako ang katatawanan ngayon. Pagkababa ko ng tawag kay Marlo, bumalik ako sa kwarto kung saan nakaupo si Serafina sa sofa at nag-scroll sa telepono niya, at nang makita niya akong pumasok, nagtanong siya, ano ang sinabi ni Marlo? Alam kong malapit kayo ni Marlo, pero may ilang bagay na hindi mo dapat sinasabi sa kanya. Hindi agad naintindihan ni Serafina. Anong mga bagay? Tiningnan ko ang blankong mukha niya at inis na sinabi, ang mga bagay na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa, hindi ko naman. Babaeng walang hiya lang ang maglilibot at magsasabi sa mga kaibigan niya tungkol sa mga pribadong bagay nila. Malamig kong sinabi, kung ganoon, paano nalaman ni Marlo ang nangyari sa atin kagabi? Lalong namula ang mukha ni Serafina. Aksidente lang iyon, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang hindi ako nagkwento kahit kanino tungkol sa mga nangyayari sa pagitan natin. Hindi ako ganoong klase ng babae. Tumango ako ng nakangiti. Sige, naniniwala ako sa iyo. Napansin ko ang bahagyang pulang marka sa maselang kamay niya, malamang ay nasugatan ng bahagya nang matumba siya kanina dahil kay Marlo. Masakit ba? Tumingin sa akin si Serafina, puno ng pag-aalala ang mga mata ko, at namula ang kanyang mga pisngi habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang manatili siyang tahimik, bahagya akong yumuko at marahang hinipan ang palad niya. Ayan, isang mahinang ihip lang, hindi nasasakit. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Serafina. Nilalandi ba talaga ako ni Dorian ngayon? Naku, ang daya niya, parang lalabas na ang puso ko sa dibdib ko. Tiningnan ko ang namumulang mukha niya, bahagyang humiti, saka yumuko at marahang hinalikan ang mapupulang labi niya, pagkatapos ay tinanong ko, masakit pa ba ngayon? Nautal na sumagot si Serafina, hindi na. Nang makita ko siya ng ganoon, binigyan ko siya ng maliwanag ng ngiti. Magaling! Hinalikan ko siyang muli sa labi, saka tumayo at pumunta sa banyo para maligo. Noon lang nakahinga ng malalim si Serafina. Marami ng lalaking nagtangkang manligaw sa akin noon, sinubukan na nila ang lahat ng paraan, pero ni minsan ay hindi bumilis ang tibok ng puso ko, ni wala akong naramdamang kakaiba, sa katunayan, natatawa pa nga ako minsan. Para sa akin, palaging mababaw at parang pambata ang mga paraan nila, pero ngayon, sobrang kinakabahan at nahihiya ako kaya hindi ko na alam ang gagawin ko.
At hanggang ngayon, napakabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Hinawakan ni Serafina ang dibdib niya at bumagsak sa sofa, at nang lumabas ako sa banyo, hindi pa rin niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Anong problema? Masakit na naman ba ang kamay mo? Batay sa lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya noon, dapat ay spoiled, dominante, mapagmataas at mahirap pakisamahan si Serafina, isang batang tagapagmana. Pero matapos ang ilang araw naming magkasama, natuklasan kong nakakagulat na inosente pala siya at madaling mailang. Naisip ni Serafina habang nag-aapoy ang mukha niya. Bakit ba ang hina ko? Bakit ba lagi akong namumula kahit wala naman akong ginagawang anuman? Ano ba ang dapat ikahiya? Nagtama ang mga mata namin na kumikinang at maganda at mahina akong natawa. Nang makita niya akong tumawa, nag-ipon siya ng lakas ng loob, lumapit at iniangat ang maputla niyang kamay sa labi ko. Masakit na naman, bakit hindi mo ulit hipan, o baka pwede mo ring halikan para gumaling? Kinabahan si Serafina sa isip niya habang kumakabog ang puso niya. Sinadya talaga akong asarin ni Dorian. Kung kaya niya akong asarin, hindi ko ba siya pwedeng gantihan? Tiningnan ko ang maliit na kamay na biglang inilapit sa akin at sandaling natigilan. Sa totoo lang, hindi ko inasahang gagawa ng ganoon si Serafina. Akala ko kapag inasar ko siya, sisimangot lang siya sa akin, saka tatakbo sa banyo para magtago. Pero mukhang may natutuhan pala siya. Natawa ako at tumango. CJ. Marahan kong hinipan ang kamay niya sa kahinalikan. Mas mabuti na ba? May gusto sanang sabihin si Serafina para maipagpatuloy ang sandali, pero tuluyang nablangko ang isip niya. Mukhang hindi na masakit, pero kung sumakit ulit, sabihin mo lang sa akin at hihipan ko para sa iyo. Nakatitig si Serafina sa akin habang buong mukha niya ay namumula. Nang makita ko ang ekspresyon niya, saka ko lamang naisip kung gaano ka-suggestive ang pagkakasabi ko. Talaga? Kung sasakit ulit, pwede lang ba akong lumapit sa iyo? Sa tanong na iyon, hindi ko alam ang isasagot ko sa unang pagkakataon. Sa karamihan ng bagay, kampante ako, pero pagdating dito, baguhan din ako. Nang makita niyang napatahimik niya ako, lihim na natuwa si Serafina. Bawal ba? Tiningnan ko siya at seryosong sinabi, kung mga suntok lang ni Marlowe ang masakit, tatawagin ko ba siya ngayon para dagdagan ang pasa mo? Namula ng todo ang mukha ni Serafina at nagitngit ang mga ngipin niya. Huwag na. Bago siya tuluyang tumakbo papunta sa banyo. Para bumawi sa nangyari, unang-una kinabukasan ay pumunta si Marlowe sa Rosemount Estate. Alistair, pasensya na talaga at hindi ko napigilan ang sarili ko kahapon. Hindi ko dapat sinaktan si Serafina. Makakaasa ka, hindi ko na talaga ulitin ang ganoon. Tuwang-tuwa si Alistair sa naging asal niya. Marlo, mabuti kang bata. Magkaibigan na kayo ni Serafina ng napakaraming taon. Kung may gagawin mang mali si Serafina, pwede mo siyang pagsabihan at itama, at kung ayaw niyang makinig, sabihin mo sa akin at ako na mismo ang aayos sa kanya. Ang ikaw mismo ang manakit sa kanya ay makakasira lang sa pagkakaibigan ninyo. Naiintindihan ko, Alistair, susundin ko. Hindi ako yung tipo ng taong nagkikimkim ng sama ng loob dahil sa pagkakamali ng mga kabataan, hindi naman ako ganoon kahigpit. Pero ano ba talaga ang ginawa ni Serafina para ganoon na lang magalit si Marlo? Ano ba talaga ang ginawa ni Serafina para ganoon ka maapektuhan? Medyo nahihiyang sinabi ni Marlo. Wala naman iyon, Alistair, maliit na hindi pagkakaintindihan lang. Lalong nausisa si Alistair, at gaya nga ng kasabihang habang tumatanda, lalong nagiging matalino, direkta siyang nagtanong. May ginawa ba si Serafina na nakasakit sa kapatid mo? Wala, Alistair, hindi ganoon. Bakit hindi pa bumabangon sina Dorian at Serafina? Nakangiting sinabi ni Alistair, malamang napagod sila kagabi kaya nagpapahinga pa. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Marlo. Napagod kagabi? Imposibleng hindi bigyang kahulugan ang ganoong salita. Sakto namang nakangiting nagtanong si Alistair. Kung ganoon, gusto mo ba ng pamangkin na lalaki o babae? Lalaki o babae? Napakurap si Marlo, tuluyang nabigla. Sandali, buntis ba siya? Buntis nga ba si Serafina? Imposible, ilang araw pa lang silang kasal, hindi pwedeng ganoon kabilis. Buntis talaga si Serafina? Hindi, nagtatanong lang ako dahil curious ako. Napabuntong hininga si Marlo ng maluwag, saka pinag-isipan talaga ang tanong. Pamangkin na lalaki o babae? Kung kamukha ni Dorian ang bata, gusto ko ng lalaki na katulad niya. Pero kung kay Serafina naman magmana? Aba, itapon na lang sa araw. Nang mapansin niya ang nakakabahalang naisip, mabilis niyang sinabi, gusto ko ng pamangkin na lalaki. Tumango si Alistair bilang pagsang-ayon. Ako rin, pareho tayo ng gusto. Tumango si Marlo, lubos na naiintindihan.
Makaluma talaga ang pag-iisip niya, matindi ang paninindigan sa nakasanayan, kaya syempre lalaki ang gusto niya. Pero paano kung kunwari lang babae ang maging anak nila at maging katulad ni Serafina? Sumulyap si Alistair kay Marlo. Ang batang ito, dati naman parang ang bait-bait, bakit lalo siyang naging nakakainis ngayon? Sinamaan ng tingin ni Alistair si Marlo. Mas mabuting umasa at manalangin kang hindi maging katulad ni Serafina ang anak nila. Bakit naman? Inis na tanong ni Alistair, sa isip pa lang niya ang posibilidad. Dahil kung mangyari iyon, magiging katulad ko rin ang kahahantungan ng kapatid mo. Mag-aalala sa batang iyon habang buhay. Marlo, sa paglipas ng mga taon, ilang beses na akong muntik mabaliw sa walang kwentang apo kong ito, nasaksihan mo naman mismo. Totoo naman, tanging matibay na pangangatawan ni Alistair ang nagligtas sa kanya para hindi tuluyang mamatay sa galit kay Serafina noon pa. Huwag kang mag-alala, Alistair, imposibleng maging katulad ni Serafina ang anak nila. Sakto namang bumaba kami ni Serafina sa hagdan at narinig namin ang mismong sinabi niya. Marlo, aga-aga pa, anong kalokohan na naman ang sinasabi mo? Sobra na talaga si Marlo nitong mga araw, kahapon sinaktan niya siya, at ngayon naman, pagkadaling araw, sinasabi niyang hindi dapat maging katulad niya ang magiging anak ni Serafina. Napakainis na babae. Parehong napatingin sa kanya sina Marlo at Alistair, at napansin ni Marlo ang maitim na ilalim ng mga mata ko. Malinaw na dahil pinuyat ako ni Serafina buong gabi, hindi niya ako pinatulog, iyon ang unang mali niyang naisip. Kung magiging katulad mo ang bata, mapapahamak ang pamilyang Rosemount balang araw. Tumango si Alistair bilang pagsang-ayon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ganoon ako nagsikap na ipakasal ka kay Dorian. Umaasa akong mapapaganda ng pagsasamang ito ang lahi ng pamilya para sa susunod na henerasyon. Hindi naging maganda ang naging kapalaran ng lahi ng mga Rosemount sa nakalipas na 2 henerasyon. Ako naman ay maayos-ayos ang naging pagpapalaki sa akin, pero nagpalaki ako ng isang anak na baliw sa pag-ibig, at ang anak na iyon ay nagkaanak naman ng walang kwentang apo na ito. Kung hindi tayo makakapagpasok ng mas magagandang lahi para iligtas ang pamilya sa lalong madaling panahon, ang susunod na henerasyon ay magiging parehong baliw sa pag-ibig at spoiled, at tuluyan ng matatapos ang mga Rosemount. Tumingin si Serafina kay Marlo at sa kanyang lolo. Galit na galit talaga ako. Ano ba ang ipinahihiwatig ni lolo? Ako ang tunay niyang apo at kapag ganito ako pinag-uusapan ni Marlo, hindi man lang ako ipinagtatanggol ni lolo. Sumasang-ayon pa talaga siya sa kanya. Marlo, may natitira pa ba akong puwang sa pamilyang ito? Tumingin ako kay Serafina na nakapaut ang mga labi sa kamarahang itinuwid ang sinabi ng kapatid ko. Marlo, hindi mo dapat pagsalitaan ng ganoon ang hipag mo. Sumulyap sa akin si Serafina. Mali ba ang sinabi ko? Basta kakampi ko ang asawa ko, lagi akong may puwang sa pamilyang ito. Tiningnan kami ni Marlo. Ang kakaiba at awkward naman sabihin ng hipag. Teka, parang hindi ko yata kayang tawagin siya ng ganoon. Nagtanong si Serafina, bakit ang aga mo rito ngayong umaga? Sabi ni Marlo na parito ako para makita ang kapatid ko. Walang sinabi si Serafina, pero lihim siyang nakahinga ng maluwag. Sandali siyang nag-isip, akala niya ipinadala ni Dorian si Marlo rito para saktan siya. Dahil hindi pa kumakain si Marlo, sabay-sabay kaming naupo para mag-almusal. Sumakay kami ni Serafina sa sarili naming mga kotse, handang pumasok sa trabaho, pero iginiit ni Marlo na sumabay siya kay Serafina. Tinanggihan sana siya ni Serafina. Hindi naman tayo pareho ng pupuntahan, sumabay ka na lang sa kapatid mo. Magkaiba ang direksyon ng Rosemount at Meridian. Wala akong pakialam, gusto kong sumabay sa iyo. Bakit ba pinagkakaguluhan mo pa? Wala nang nagawa si Serafina kundi paandarin ang kotse. Mula sa passenger seat, sinabi ni Marlo, pwede bang maghinay-hinay ka naman mula ngayon? Maghinay-hinay tungkol saan? Pagod na ang kapatid mo sa trabaho buong araw, kaya sa gabi, kailangan mong maghinay-hinay ng kaunti. Naku, nakakahiya naman. Walang balak si Serafina na maghinay-hinay at diretsahan siyang tumanggi. Ayoko, bagong kasal kami ng kapatid mo, bakit naman ako maghihinay-hinay? Nakatitig si Marlo sa kawalang hiya ang pagiging kampante ni Serafina at wala na siyang masabi, kaya hindi na lang niya ipinagpatuloy ang usapan. May nag-message sa akin na sina Serafina, Dahlia at ang iba pa, alam na nilang kasal na tayo, at ipinipilit nilang ilibre ko sila sa hapunan, gusto mo bang sumama? Pumayag akong sumama kay Serafina. Nang maayos na ang hapunan, maaga kaming umalis sa trabaho at pumunta sa restaurant. Hindi naman masyadong maraming tao ang inimbitahan ni Serafina, sina Dahlia, Marigold, Vesper, at ilan pang malalapit niyang kaibigang babae. Isa-isang dumating ang lahat. Nagulat ang mga hindi pa nakarinig ng balita nang makita nila ako roon, at lalo silang nagulat nang ipakilala ako ni Serafina.
Serafina, paano ka nakapag-asawa ng tahimik nang walang sinasabihan tapos ang gwapo pa ng asawa mo? Huling dumating si Marigold at hindi siya nag-iisa, may kasama siyang isang masayahin at gwapong lalaki. Ilang tao sa silid ang nagpalitan ng mga mapaglarong tingin, saka nagsimulang asarin at pagmasdan kaming dalawa ni Serafina. Sanay akong magbasa ng sitwasyon at nang pumasok pa lang ang lalaking ito, agad kong napansin na anuman ang naging relasyon niya kay Serafina noon, hindi iyon ordinaryo. Lumapit ang lalaki kay Serafina, nakangiting masaya. Serafina, may dala akong maliit na pasalubong para sa iyo mula sa biyahe ko. Tinanggap ni Serafina ang regalo at magalang na sinabi, salamat. Pagkatapos, iniakbay niya ang braso niya sa braso ko. Hayaan mong ipakilala ko kayo. Ito ang asawa ko, si Dorian. Dorian, ito ang kaibigan ko, si Cassius. Natigilan si Cassius, nanlaki ang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Serafina, saka tumingin sa akin. Ano? Serafina, ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ang pagkakarinig ko? Tinawag ako ni Serafina na asawa niya. Isang buwan lang siyang nagpunta sa ibang lugar. Paano nakapag-asawa si Serafina sa loob ng panahong iyon? Impossible iyon. Wala man lang siyang narinig na kahit anong balita tungkol dito. Ayaw niyang maniwala. Siguradong nagsisinungaling lang si Serafina, pero bakit naman siya magsisinungaling tungkol sa ganitong bagay? Magalang akong nagsalita. Kumusta, ako ang asawa ni Serafina. Agad na nawala ang liwanag sa mga mata ni Cassius, at tiningnan niya si Serafina nang maihalong sakit at dalamhati. Serafina, ano ba ang sinasabi mo? Wala kang ang nobyo. Paano ka biglang nagkaroon ng asawa? Huwag mong sabihing nagbayad ka ng isang tao para magkunwaring asawa mo at tanggihan ako. Lumambot ang boses ni Serafina. Hindi, talagang nagpakasal ako. Naiparehistro na namin ang kasal namin. Kaibigan siya ni Marlo, si Cassius, na madalas sumasama sa buong barkada nila at kilala rin ng mabuti si Marlo. Agad niyang napansin ang pagkakahawig namin ni Marlo. At dahil sa pinagmula ng pamilya ni Cassius, hindi siya iyong tipo ng taong sasali sa walang kwentang palabas ni Serafina. Masisira nito ang mga pagkakataon niyang makahanap ng magandang mapapangasawa sa mundong iyon. Kaya totoo nga, talagang kasal na kami. Tiningnan ni Cassius kaming dalawa. Agad na namula ang mga mata niya. Nanghihinayang ako. Hindi sana ako nagpunta sa ibang lugar. Kung hindi, nalaman ko sana agad ang tungkol sa kasal ni Serafina. Baka nagkaroon pa ako ng pagkakataong pigilan iyon. Hindi natuwa si Serafina. Ngayon ang unang pagkakataon mula nang ikasal kami na nagdaos kami ng hapunan. Huwag mong sirain ang mood. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung papalayasin kita. Dumating na ang lahat. Nagsimula na silang kumain. Isa-isa nila kaming binati at binigyan ng mga pagpapala. Napakasaya ng atmosphere. Hindi masaya si Cassius, pero wala siyang ginawa. Tahimik lang siyang nakaupo, paminsan-minsang sumusulyap kay Serafina, saka sa akin. Paminsan-minsan, napapansin ko ang tingin niya at tumitingin din ako sa kanya. Napapansin iyon ni Serafina, at medyo nababahala siya kapag nakikita niyang sumusulyap ako kay Cassius. Baka isipin ni Dorian na may namamagitan sa amin ni Cassius. Wala talaga. Palagi kaming inosente sa isa't isa. Hindi pa nga ako nagkaroon ng nobyo. At wala rin akong naging relasyon sa kahit sinong lalaki. Wala naman sa kanila ang naging sapat para sa akin. Pagkatapos ng hapunan, pumunta silang lahat sa club. Nagsimula silang maglaro, kumanta at uminom. Masayang-masaya ang lahat. Nakaupo ako sa sofa habang pinapanood si Serafina na kumakanta. Maganda ang boses niya at may sarili siyang estilo. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan. Nang matapos ang isang kanta, si Cassius naman ang kasunod. Kinuha ni Cassius ang mikropono at biglang pinatigil ang tugtog. Tiningnan niya ako at sinabi, Dorian, alam kong hindi mo mahal si Serafina. Pagkasabi niya noon, biglang natahimik ang lahat at napatingin kay Cassius. Dorian, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kung handa kang hiwalayan si Serafina, sabihin mo ang gusto mong kapalit. Nagtanong-tanong lang ako, pagkatapos mong mag-high school, nag-abroad ka agad, at bihira ka nang umuwi sa lahat ng mga taong iyon. Samantala, si Serafina ay palaging nandito. Halos wala kayong naging pakikitungo sa isa't isa. Kung wala kayong pakikitungo, walang mabubuong damdamin. Ang biglaang kasal na ito ay walang iba kundi isang business alliance. Puro interes lang ang pinag-uusapan. Kaya gagamitin ko rin ang interes para mapasang-ayon ka. Maghiwalay kayong dalawa. Bahagyang kumunot ang noo ni Serafina. Kumikislap sa malinaw niyang mga mata ang galit. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Seryosong sabi ni Cassius.
Serafina, hindi kanya mahal. At hindi mo rin siya mahal. Hinding-hindi kayo magiging masaya ng magkasama. Sinasagip kita. Pinaikot ni Serafina ang mga mata niya. Akala mo naman kung sino kang tagapagligtas. Sinasagip mo ako. Tiningnan ni Cassius si Serafina, medyo nagagalit na rin at naisip niya, kalimutan na nga. Mahal ko siya. Buong puso ko nang nakalaan sa kanya. Walang saysay na makipagtalo pa ako sa kanya. Humarap siya sa akin. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Lumingon si Serafina at tinitigan ako nang hindi makapaniwala. Ano ang ibig sabihin ni Dorian? Papayag ba talaga siya? Lalong kumunot ang noo ni Serafina habang pinipigilan ang galit. Kapag naglakas loob siyang hiwalayan ako at ginawa niya akong diborsyada, papatayin ko siya. Umiti ako at nagsalita. 10 bilyon. Ayoko ng stocks. Ayoko ng mga antike o alahas. Gusto ko ng pera at real estate. Mahinang tinulak ng babaeng katabi ni Serafina ang braso niya at nang aasar ng umiti. Wow, napakamahal pala ni Miss Rosemount. Masamang tiningnan siya ni Serafina. Dumilim ang mukha ni Cassius at natahimik siya. 10 bilyon na cash at real estate. Wala ako niyan. Kung meron ako, naibigay ko na sana agad. Ano? Wala ka niyan? Bakit ka humihingi ng ganoon kalaki? Tiningnan ko si Serafina sa tabi ko at sinabi, hindi mo ba iniisip na karapat dapat siya roon? Sa puso mo, hindi ba nagkakahalaga si Serafina ng 10 bilyon? Pakiramdam ni Cassius ay iniinsulto ko si Serafina. Paano magiging ganoon kalupit ang lalaking ito? Sa puso ko, napakahalaga ni Serafina. Kung ganoon siya kahalaga, ipagpapalit mo siya sa 10 bilyon. Handa kang magbayad, hindi ba? Handa ako. Kaya lang, wala akong ganoong kalaking pera. Mayaman man ako, hindi lahat ng mayamang anak ay basta-basta makakakuha ng 10 bilyon. Bahagya akong natawa. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Mukhang nawala ng pag-asa si Cassius. Paano ko malalaman ang gagawin ko? Nang makita kong nanatili siyang tahimik, nagpatuloy ako. Paano kung hintayin kita? Magtrabaho ka ng mabuti at kumita ng pera. Kapag nakaipon ka na ng sapat, bumalik ka sa akin. 10 bilyon. Gaano katagal bago ako makakuha ng ganoon kalaking halaga? Alam ko mismo kung ano ang kaya ko. Isa lang akong taong nagpapalipas ng buhay, isang mayamang anak na naghihintay lang sa paglipas ng mga araw. Wala talaga akong utak sa negosyo. Pero para kay Serafina, magsusumikap ako, mariing sabi ni Cassius. Ikaw mismo ang nagsabi. Hintayin mo ako. Kapag nakaipon na ako ng 10 bilyon, hihiwalayan mo si Serafina. Tumango ako. Sige, sinabi ko iyon. Lahat kayo ang saksi. Sige, sasaksi kami para sa iyo. Hahaha, Cassius, magtrabaho ka ng mabuti. Bilisan mong kumita ng 10 bilyon. Kung hindi, pagdating ng ilang dekada at matanda na si Serafina, ano pang silbi ng paggastos ng 10 bilyon para sa kanya? Kumuha si Serafina ng isang piraso ng prutas mula sa mangkok at ibinato iyon. Ikaw ang tatanda. Nasalo iyon ng babae ng maayos at kumagat ng aasar. Hindi nakapagtatakang hawak ito ng 1 bilyong dolyar na hires. Ang prutas na pinipili niya, napakatamis. Ha. Pati kamay niya, siguro nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon. Kaya pala matamis. Tama, buong sinseridad na sabi ni Cassius. Huwag mo silang pakinggan kahit gaano kakatanda o kapangit sa hinaharap. Mamahalin pa rin kita. Malamig na suminghal si Serafina. Parang ako lang ang tatanda at papangit, habang kayong lahat ay mananatiling bata magpakailanman na para bang hindi kayo naaabot ng panahon. Bakit hindi mo na lang sukuan si Serafina? Paano kung ako na lang? Gusto ni Serafina ng 10 bilyon. Bibigyan kita ng kalahating presyo. 5 bilyon. Ha. Napakasama ninyong lahat. Ikinagagalak ninyo ang paghihirap ko. Nagpatuloy ang kasiyahan ng grupo hanggang 1:00 ng madaling araw bago sila tuluyang naghiwa-hiwalay. Pero umalis na si Cassius ng 10:00. Ayokong manatili roon at panoorin silang dalawa na naglalambingan. Kailangan kong umuwi at mag-isip kung paano ako kikita ng pera. Umuwi kami ni Serafina. Pagkapasok namin sa kwarto, hinarap ako ni Serafina. Kaya masyado bang mababa o masyado bang mataas ang presyo? Buong gabi itong pinag-isipan ni Serafina at buong gabi rin siyang hindi natuwa. Huminahon ka, hinding-hindi makakapaglabas si Cassius ng 10 bilyon. Pero paano kung magawa niya talaga? Paano kung talagang kumita si Cassius ng 10 bilyon? Tiningnan ko ang mapupulang labi niya at bahagyang nanikip ang lalamunan ko.
Kung talagang mailabas niya ang ganoong halaga, siguro mapipilitan akong tanggapin iyon. Galit na itinaas ni Serafina ang kamay at sinuntok ako. Dorian, walang hiya ka. Talaga bang balak mo akong ibenta? Iniabot ko ang kamay ko at hinawakan ang pulsuhan niya, sa kamarahang hinila siya palapit sa aking mga bisig. Dumikit ang ilong ko sa tuktok ng buhok niya, naamoy ko ang banayad na halimuyak ng gardenya sa kanyang balat. Lubusan lumambot ang puso ko. Kahit sino pwede kong ibenta, pero hindi ikaw. Ang Miss Rosemount ko ay isang kayamanang walang katumbas. Ang galing mo talagang mambola. Hindi naman iyan ang sinabi mo sa club. Pagbuka mo ng bibig mo, 10 bilyon agad ang hiningi mo. Mukhang nabaliw ka na sa pera. Napatawa ako ng mahina. Dahan-dahang hinaplos ng mga daliri ko ang malambot niyang pisngi. Hindi ba para alisin lang sa iyo ang problema iyon? Kahit sinong may mata, makikitang may gusto siya sa iyo. Kung hindi ko iyon tuluyang pinigilan, patuloy lang siyang didikit sa iyo. Ilang segundo siyang natahimik, mahigpit na nakahawak ang maliit niyang kamay sa lailayan ng damit ko. Mahina niyang sinabi, "Ordinaryong magkaibigan lang kami. Wala akong ibang nararamdaman para sa kanya." Alam ko. Tumingin ako sa namumula niyang mga mata at alam na alam ko sa puso ko. Mukha mang spoiled ang babaeng ito, napakapuro pala talaga ng puso niya. Palipat-lipat man ang mga kaibigan sa paligid niya, lagi niyang alam kung saan dapat magtakda ng hangganan. Noon, nang itulak siya ni Marlo sa labas ng opisina dahil sa hindi pagkakaunawaan, napansin ko na rin iyon. Mukha mang matigas ang ulo ang babaeng ito, hindi talaga siya nagtatanim ng sama ng loob sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit nang pilitin siyang painumin ni Dahlia at Vesper, kaunti lang ang reklamo niya pagkatapos at hindi niya talaga iyon ipinaghiganti sa kanila. Tungkol naman sa akin, pumayag akong pakasalan siya sa kahilingan ni Alistair, alang-alang sa mga resources ng pamilyang Rosemount. At para matupad ang mga kahilingan niya, tulungan siyang maging isang taong may kakayahan at bigyan ng tagapagmana ang pamilyang Rosemount. Pero habang mas matagal kaming magkasama, mas napagtanto kong ang babaeng ito na minamaliit ng lahat bilang isang spoiled na sosyalite ay may napakapurong puso sa ilalim ng lahat ng iyon. Nagtatampo siya kapag umaalis ako para sa business trip ng isang linggo, nagsiselos kapag may hapunan ako kasama si Imogen, pilit akong inaaliw kapag pagod ako, at kahit nang mali ang pagkaintindi ni Marlo sa amin, namumula pa rin siya habang inaamin kung gaano na kami kalapit sa isa't isa. Ang maliliit at panandali ang sandaling iyon ay matagal nang natunaw ang dati kong malamig at kalkuladong plano at napuno na ang puso ko ng lambing. Ikaw talagang pinagkakatiwalaan mo ako. Yumuko ako at hinalikan ang noo niya. Siyempre, lagi kitang pinagkakatiwalaan. Agad na namula ang mga pisngi ni Serafina. Itinulak niya ako palayo at tumungo sa banyo, kunwaring kalmado. Maliligo ako. Hindi na kita kakausapin. Talagang matigas ang ulo ng babaeng ito sa labas, pero malambot naman sa loob. Kinabukasan ng madaling araw, kasi simula ko palang bumaba nang makita ko si Marlo na nakaupo sa dining room, masama ang tingin sa akin. Lumapit si Serafina na may dalang isang baso ng gatas. Nang makita ang mukha ni Marlo, hindi niya napigilang tumawa. "Marlo, bakit ganyan ang mukha mo? May inutang ba sa iyo?" Masama siyang tiningnan ni Marlo sa kalumingon kay Dorian. "Hindi ka na naman nakatulog ng maayos kagabi. Halos umabot na sa baba mo ang eyebags mo. Serafina, pwede ba kayong maghinay-hinay?" Agad na namula ng husto ang mukha ni Serafina. "Marlo, pwede ba tigilan mo na ang pagbanggit niyan?" Sakto namang pumasok si Alistair mula sa labas at narinig iyon. Marami talagang enerhiya ang mga kabataan, normal lang iyan, normal lang. Hinihintay ko pa ring makahawak ng apo sa tuhod. Nahihiyang nagtago si Serafina sa likod ko, tahimik na mahigpit na nakahawak sa manggas ko. Marahan kong tinapik ang kamay niya at tumingin kay Marlo. "Tigilan mo na ang pang-aasar kay Serafina. Bilisan mong kumain pagkatapos pumunta ka na sa opisina. Dorian, ayoko talaga magtrabaho. Gusto ko lang maging walang silbing mayamang anak. Hindi, sapat na ang paglalaro mo. Panahon na para matuto kang magpatakbo ng kumpanya. Mapapasa iyo rin balang araw ang mga ari-arian ng Meridian Group." Matagal nang sinunod ng mga magulang ni Dahlia at Vesper ang payo ko at ipinapasok na rin sa kumpanya ang dalawa. Ngayon, ang tatlong babaeng dati puro kasiyahan lang ang alam ay sabay-sabay nang pumapasok sa trabaho araw-araw. Kahit palagi silang nagrereklamo, unti-unti na rin silang nasasanay. Unti-unti nang napapawi ng trabaho ang mga spoiled nilang ugali. Iyan mismo ang kinalabasan na gusto ko. Sa sasakyan, bigla siyang nagsalita. "Bakit ka pumayag na pakasalan ako noong una?" Natigil ang kamay ko sa manibela. Lumingon ako at tiningnan siya. "Gusto mo bang marinig ang katotohanan?
Tama, ang totoo. Noong una, ang lolo mo ang lumapit sa akin. Hindi ko kayang tanggihan ang mga kondisyong iniaalok niya. At pumayag ako sa dalawang kondisyon niya. Tulungan kang maging isang taong may kakayahan at bigyan ng tagapagmana ang pamilyang Rosemount. Pero ngayon, gusto ko na lang bumuo ng buhay kasama ka. Serafina, ako. Hindi ito dahil sa interes. Hindi ito dahil sa isang kasunduan. Dahil ito sa kung sino ka. Bigla siyang tumingala sa akin, puno ng pagkagulat ang mga mata niya at may bahid ng hindi paniniwala. Ikaw? Seryoso ka? Tama. Mahal ko ang pagiging spoiled mo. Mahal ko ang pagiging inosente mo. Mahal ko kung paano kang nagpapakatapang kahit malambot ang puso mo. Mahal ko ang bawat sandaling kasama kita. Itong arranged marriage na ito. Matagal ko nang tinanggap ng buong puso. Dorian, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Akala ko ginagawa mo lang ito dahil sa kasunduan ninyo ni Lolo. Kasalanan ko. Hinayaan kitang magdusa ng walang dahilan. Pagdating namin sa opisina, katatapos ko palang asikasuhin ang trabaho ko nang tumawag si Imogen. Dorian, libre ka ba ngayong gabi? May reunion tayo ng mga magkakaklase. Gusto ng lahat na pumunta ka. Hindi, kailangan kong makasama ang asawa ko ngayong gabi. Natahimik si Imogen ng ilang segundo. Naiintindihan ko, sana maging masaya kayo. Salamat, sabi ko, saka ibinaba ang tawag. Wala man lang akong naramdamang pag-alon sa puso ko. Matagal nang nilamon ng panahon ang dati naming pagkakaibigan noong magkaklase pa kami. Ngayon, si Serafina na lang ang nasa puso ko. Paglabas ko ng trabaho ng gabi, kasi simula ko palang bumaba mula sa opisina nang makita ko si Serafina na nakasandal sa sasakyan, hinihintay ako. May hawak siyang thermos. Bakit ka pumunta rito? Mabilis akong lumapit at kinuha ang thermos mula sa kanya. Dinalhan kita ng sabaw. Tumingala siya. Nagpakulo si Jasper ng bird's nest soup. Sabi niya, mabuti raw iyon para sa kalusugan mo. Kumalat ang init sa dibdib ko. Hinawakan ko ang kamay niya at sumakay kami sa sasakyan papauwi. Pagdating namin sa bahay, nakita kami ni Alistair na magkahawak kamay na sabay na dumating at hindi niya napigilang ngumiti. Naayos ko na ang lahat para sa kasal. Gaganapin iyon makalipas ang 2 buwan. Malalaman iyon ng buong lungsod. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang tunay na manugang ng pamilyang Rosemount. Kung ano man ang gusto mong gawin, Lolo. Nang gabing iyon, nakahiga kami sa kama, nakasiksik si Serafina sa mga bisig ko habang mahina siyang bumulong. Akala ko noon, ang pag-aasawa ay isang hawla lang, isang tungkuling ipinilit sa akin ni Lolo. Pero ngayon, napakasaya ko at alam kong lalo pa itong gaganda. Bigla siyang tumingala, kumikislap ang mga mata niya. O nga pala, nag-aaral na rin ako ng negosyo sa kumpanya nitong mga nakaraan. Sabi ni Lolo, mabilis daw ang progreso ko. Malapit na akong makatulong sa iyo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang galing ng Serafina ko. Ang socialite na dati puro kain, inom, at paglalaro lang ang alam ay unti-unti nang lumaki at natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa wakas, natupad ko na ang pangakong ginawa ko kay Alistair. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nasanay sina Dahlia, Vesper, at Marlo sa kumpanya, unti-unti nilang iniwan ang mga dating spoiled na ugali at naging mas mature. Hindi na muling pumunta si Cassius para guluhin si Serafina. Kapag paminsan-minsan silang nagkikita sa mga pagtitipon sa mataas na lipunan, magalang na lang siyang tumatango, sa wakas ay nabitawan na rin ang kanyang kinahuhumalingan. Nahanap na rin ni Imogen ang sarili niyang kaligayahan at hindi na muling nag-cruise ang landas namin. Unti-unting natahimik ang lahat ng dating gusot na damdamin. Ang mabubuti ay namuhay ng tahimik at maayos, habang ang mga nilamon ng pagkahumaling ay tuluyang binitawan ang nakaraan. Lahat ay patungo sa pinakamagandang kinabukasan. Makalipas ang 3 buwan, hawak ni Serafina ang resulta ng pregnancy test at nagmamadaling pumasok sa opisina ko, namumula ang mga mata. Dorian, buntis ako. Agad akong tumayo. Kinuha ko ang resulta mula sa kanya, bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang tinitigan ko ang nakasulat doon. Napuno ng napakalaking saya ang puso ko. Lumuhod ako at marahang niyakap siya, saka hinalikan sa noo. Serafina, salamat. Nang marinig ni Alistair ang balita, sa sobrang saya niya ay muntik na siyang maiyak. Mabuti, mabuti. Ipagbigay alam sa lahat, doblehin ang sahod ng bawat empleyado sa Rosemount Holdings. Hindi, bigyan na lang ng dagdag sahod ang lahat. Isinantabi ko ang karamihan sa trabaho ko para buong-buo akong makapagtuon sa pag-aalaga kay Serafina habang nagbubuntis siya. Medyo naging maselan ang ugali niya habang nagbubuntis.
Ano man ang kanyang gustong kainin, kahit gaano pa ito kalalim ng gabi, ako mismo ang lumalabas para kunin iyon. Kapag pinahihirapan siya ng pagsusuka tuwing umaga, nananatili ako sa tabi niya buong gabi, parahang hinihimas ang likod niya para paginhawahin siya. Akala ko noon, ang pag-aasawa ay isang kasunduang para lang sa kapakinabangan, at ang pagkakaroon ng anak ay pagtupad lang sa isang kasunduan. Pero ngayon ko lang tunay na naunawaan. Kasama siya sa tabi ko, at malapit nang maisilang ang aming anak, ito pala ang pamilyang matagal ko ng tunay na hinahangad. Matapos ang 9 na buwan ng pagbubuntis, dumating na rin ang araw ng panganganak. Sa labas ng delivery room, hindi ako mapakali, basang-basa ng pawis ang mga palad ko. Nang marinig ko ang malakas na iyak ng sanggol, sa wakas ay kumalma rin ang balisa kong puso. Lumabas ang nurse na karga ang sanggol at nakangiting sinabi, "Mr. Dorian, lalaki ang anak ninyo, ligtas ang mag-ina." Nagmamadali akong pumasok sa delivery room. "Serafina, napakatapang mo." "Dorian, tingnan mo ang anak natin." Pinangalanan ni Alistair ang bata na Rowan, isang pangalang naglalayong panatilihin ang alaala ni Serafina, sumasagisag na mananatili kaming magkasama habang buhay. Sa araw ng unang buwan ng sanggol, isinabay ang kasal at ang pagdiriwang. Napakagara at napakaringal ng okasyon. Karga ni Marlo ang kanyang munting pamangkin, baka sa mukha ang matinding saya. "Dorian, Serafina, ang cute-cute ng batang ito. Lalaking-lalaki ang layaw niya sa akin mula ngayon." Natawa sina Dahlia at Vesper at sinabing, "Serafina, ang saya-saya mo na ngayon. Sobrang naiinggit kaming lahat sa iyo." Sumandal si Serafina sa mga bisig ko, pinagmamasdan ang lahat ng nasa harapan niya, puno ng kapanatagan at saya ang kanyang ngiti. "Serafina, ang pag-aasawang nagsimula bilang isang kasunduan, gugugulin ko ang buong buhay ko sa pagmamahal sa iyo. Sa natitirang bahagi ng buhay natin, sa bawat pagsasalo natin sa pagkain, sa bawat paglipas ng panahon, kasama ang ating anak sa ating tabi, mananatili tayong magkasama magpakailanman. Orion, napakasaya kung ikaw ang kasama ko." Sumisinag ang sikat ng araw mula sa bay window, bumabagsak sa aming dalawa, mainit at maningning. Ang dating pag-aasawang para lamang sa kapakinabangan ay naging isang tunay na pag-ibig na hindi malilimutan. Kahit gaano pa kalaking kayamanang nagkakahalaga ng bilyon ang nasa harapan mo, hindi nito kailanman matutumbasan ang taong nasa iyong tabi. Kahit ang isang layaw at spoiled na asawa ay maaaring maging iyong katuwang habang buhay.